importante na you don't hustle out of the wave. You hustle habang sinasakyan mo yung wave. Yun lang din naman yung nakakapagod sa hustle eh. Gumagana yung hustle gumagana yung pagkilos kung gusto mo ng gantong result. Na nakakapagod lang siya hanggat pinapalagan mo ng pinapalagan yung nangyayari. Pero kung kagaya mo nga sinabi na habang humahustle ka, sumasabay ka dun sa flow, bilang bilang individual na yan dumaan sa ganyang pace ng pagiging fuckboy. Sa 34 years na nabubuhay ka sa mundo, mga ilang babae dumaan sa'yo? May kaibigan ako baka napapanood nila sa TikTok. Sino? Malalaman na nila kung ano. Kasi Okay. kami magkasama nun. Sino kasama mo dati? Si Smooth, tol. Konsi ka na ngayon, Smooth coaching? Iba ka na ngayon, boy. Smooth coaching ang kasama mo dati? Oo, yung dalawa Putang, yun. nalagpas 50 body count mo. Anong mo nun? Ba't ka dumikit sa kanya? Ba't mo, parang gusto ko tong mundo na to. Bakit? Pinapalabas mo lang ng pakboy ata ka talaga. Hindi kasi kami. kaming mga maayos na lalaki. Ikaw ba? Hindi ka ba naging pakboy dati? Hindi ako naging fuckboy. Sigurado ka. Hindi ako naging fuckboy. Lahat ng dumaan sa akin, nagkaroon ng genuine connection. Yo. Yan, may mic ka. Ito na ba yun? Grounding muna tayo. Gusto mo? Sige. Hey! Pwede naman. Sige, go. Okay, grounding lang. Sit up tall, sit up straight. Take a deep breath, inhale. Exhale. Just be here and now in the present moment. Just take a deep breath, inhale. And as you exhale, let go of any tension, any resistance, any heaviness, or any emotion that is not serving you today. Just let it go. Imagine yourself shining in the light of the purity of your mission, of what message you want to bring to the world, what impact you want to create. Visualize your message being delivered to the entire city, to the entire country, to the entire world. Take a deep breath, inhale, and exhale. Open your eyes. Good morning. Yeah. Yes, sir. Good morning, kapatid. Good morning. Sarap ng tunugan na yan. Ganda ng bahay mo. Salamat, pre. Hindi naman nakain to. Ganda ng... Naniniwala ka bang hindi sa'yo yung kung ano man? Kasi ako may thinking ako na, kunyari, like for example, dinadrive ko yung sasakyan ng tropa. At this moment, akin to. Ako nagdadrive. Kasi baka mamaya maguna yung mundo eh. Pero ngayon, itong minuto na to, akin to, kayo nagdadrive eh. Okay, may dala. Parang ganun. So ikaw, dito ka nakakrib. Iyo to, crib mo to. Pero nagre-renta ka. Oh. Ako din, nagre-renta lang din kami. Nagre-renta pa lang din kami. Renta lang. Ang ganda ng perspective na binato mo, bro. Hindi ko siya nakikitang ganun, actually. Sa aking pagtingin, para sa akin, wala akong pagmamayari. Okay. Kahit nga pangalan ko eh. Sino ka? Anong pangalan Di mo? ba? Pakilala ka muna. Oo nga, no? Welcome, okay, sa bagong yung susubaybayan. Top G Manila. Okay, ito yung podcast na... Ano ba tong podcast na to? Ang focus nito, or yung pinaka-idea, lahat ng nasa paligid mo, tao, kaganapan, pangyayari, kung ano man, lahat ng nasa paligid mo, lahat yan para sa'yo, lahat yan makakatulong para sa'yo. It is a matter ng tamang tuning para lang ma-acknowledge mong lahat yan makakatulong para sa'yo. Sa pag-unlad mo bilang babae or bilang lalaki. So yung mahabang pinagsabi ko na yun, tatry pa namin i-simplify sa mga susunod. Kasi ito yung unang pindot namin ng record button. Ako nga pala si Ato Classes, napapanood nyo na ako syempre. Na bad trip na kayo sa akin ng mga nakaraang araw. Hindi nyo lang matandaan ano yung pangalan ko, pero lumabas na ako dyan sa feed nyo, tapos na bad trip na kayo sa mukha ko.
So, nagpa-podcast ako ngayon. May bago akong kasama. What's up? Papakilala ka sa kanila, pre. Sino ka? Ilang taong ka na? Okay. Bakit ka nandyan? Diba? Okay. Ako si MJ, Class A ako pa. Class A lang ako. Aguilar eh. Hindi ka kasali sa may master list ako ng mga classes na pangit, pre. Wala ka. Nakita nyo naman yung meta, di ba? Nakita nyo yung meta. Dati, yung mga pangit, pipilitin namin magpapogi para maging in. Ngayon ang meta mga classes na. Naman nagpapanggap na siyang nasa master list natin para maging in siya, no? Gwapo, yo. Comment down below, gwapo, hindi. Poser. Di ba? MJ Aguilar. MJ. Sa TikTok, nakikita, napapanood ko sa TikTok, sa Facebook, mayroon ka rin ba sa iba? Meron. Sa mga... Pero ano yun, tagal na yun eh. Baka, ano lang muna ngayon, TikTok, Facebook, tas cross-post lang ako sa Instagram. Meron din akong dati, may podcast din ako dati. Oo, ano? Dati pa. Hustle and Flow na yung pangalan The niya. fuck? Hustler. Tagal na yun eh. Oh. Hustler. Ang konsepto nun ay habang nag-hustle tayo, importante na you don't hustle out of the wave. You hustle habang sinasakyan mo yung wave. So, hahanapin mo yung flow mo. Kaya siya tinawag na hustle and flow. Kasi yun lang din naman yung nakakapagod sa hustle eh. Gumagana yung hustle gumagana yung pagkilos kung gusto mo ng gantong result. Na nakakapagod lang siya hanggat pinapalagan yung nangyayari. Pero kung kagaya mo nga sinabi na habang humahustle ka, sumasabay ka dun sa flow, nag-a-adapt ka sa kung anong... Kasi mayat mayang may nauuso eh. Like for example, itong pagpa-podcast, parang 2024, pag ganun, biglang lahat, imbis mag-apply ng trabaho, bumili ng mic eh. Di ba? Oh, bro. Di ba? Cellphone, pang content, pang benta, pang affiliate. Yeah. So, ganun din ginagawa natin. Nag-podcast tayo. Okay, ngayon, syempre, may magko-comment na naman dyan. Ano yan? Ayaw mo na sa anti-support? Andiyan ka na? Alam nyo, ganito yan. Ano kasi ko, pre? Cook ako, tagaluto ako, pre. So, maganda na yung pagkakaluto ko sa anti-support. Nagustuhan nyo naman, nasarapan naman kayo. Ngayon, try nyong lumabas. Pag titingin kayo ng kakainin nyo, Jollibee lang ba yun nandyan? Masarap si Jollibee, oh. Pero may McDo, may KFC, may Popeyes. Para marami kayong pagpipilian. So, ito, panibagong dagdag to. Panapal sa cravings nyo. Diba kung hindi nyo gusto yung mag-McDo ngayon or mag-Jollibee, mag-KFC ngayon, andito kami, may isa pang dagdag papanoorin. Kasi unang-una, nakakaumay din. Kunyari, ako may mga pinapanood din akong podcast eh. Pero parang mauumay ka sa kanila, wala bang iba? Correct. So ito, dagdag lang din to sa papanoorin nyo or papakinggan nyo. Okay, tanggalumay tayo, guys. So, Iba naman. Siya si MJ Aguilar. Pre, ano ka? Ilang taong ka na? 34, magte-34 na ako ngayong taon, September. Bagets ka. Oh, 33 Bagets ako. ka, pre. Baby face ka. Ako, 28 ako eh. Pero tignan mo sa amin, sino sa amin yung mukhang 34. Bagets gopings. Ano ka ba dati? Mga nagpa-pageant ka ba, ganun? Oo nga eh. Putang ina, sabi na eh. Iba yung aura mo eh, no? Sa school, anong school ka dati? Ano ako eh, Lasal Das. Fuckboy. Fuckboy nga ako dati, tol. Kaya. Oo. Real talk? Oo. Okay. Bait na ako ngayon. So, alata naman eh, no? Iba yung aurahan niya eh. Parang humaharbat ng magtotropa eh. Iba yung aura ni tropa. Nakita niyo, ang ganda ng at least nakaka-encounter na tayo nung ganito na klase ng species, di ba? Organic. Gantong species, no? Fuckboy before, Tagalasal, broski, no? Tangina, broski. Nakasibig ka rin dati, gano'n? Nakasibig. Hindi pa? Nakakahiya yung sasakyan ko dati, bro. Ay, pero may sasakyan ka dati ng college. Meron. Di good shit pa rin. Babae, kahit saan naman sasakay eh. Basta ganyan ang itsura. Good shit. Diba? Basta ganyan ang itsura. Hindi rin, bro. Meron akong mga kaibigan dati, tol. Mas gwaping sa akin, mas maputi sa akin, mas makinis sa akin. Pero tingin ko dati, tawag natin vibe. Ngayon tawag natin vibe eh, parang dati. Aura. Aura ngayon, aura may fan. aura na kahit ang ganda tignan, pero parang hindi siya kung yung lengguwahe ko dati, bago ako mag-IM Plus, turn on eh. Hindi siya nakaka-turn on para sa babae. O hindi siya nakaka-attract.
para sa babae. May ganun eh. Hindi ko alam, masculinity siguro, yung terminology. Bilang individual na yan, dumaan sa ganyang phase ng pagiging fuckboy. sa sa 34 years na nabubuhay ka sa mundo, mga ilang babae dumaan sa'yo? Bubulong ko na lang, tol. May asawa na kasi ako eh. Magagalit yun. Ayaw na niya pag-usapan ko. Ganon? Oo, Okay. Sa hard drive na lang. May kaibigan ako eh. Baka napapanood nila sa TikTok. Sino? Malalaman na nila kung ano, kung ilan. Kasi Okay. kami yung magkasama nun. Sino kasama mo dati? Si Smooth, tol. Konsi ka na ngayon, Smooth coaching? Iba ka na ngayon, boy. Smooth coaching ang kasama mo dati? Oo, yung dalawa Putang yun. nalagpas 50 body count mo. Diba? Kung si smooth coaching ang kasama niya before, lagpas 50 body count mo. Ina, matindi ka. Ikaw ba? Di ka ba naging fuckboy dati? Hindi. Hindi ako naging fuckboy. Sigurado ka. Hindi ako naging fuckboy. Lahat ng dumaan sa akin, nagkaroon ng genuine connection. Kahit naging fling lang, may ganun eh, fling lang. Tama. Pero may genuine connection, hindi yung, kasi pag kayo nila smooth, parang may mga step by step kayo, di ba? Para maharbat tong EA na to. Di ba? May step by step, may mga pointers. Pag ginawa mo to lahat, pag na-execute mo to lahat, may execute mo din siya mamaya. Di ba? Pero alam mo, tol, ano siya? Para siyang baril. Yung ganong galaw. Ano bang tawag sa ganon? Um, Yung ganong galaw, yung kailangan may gawin ka para maharbat mo yung babae. Nakilala siya dati sa community, underground siya eh. So ang tawag sa kanya dati, pick-up community. Pick-up community, so yun. Pick-up arts. Pick-up art. PUA. Yes, Okay. yes. So ito yung mga panahon na mga bandang 26, 2006, 2007. Yung mga tao pag naghahanap sila ng... Yung kwento kasi ni Smooth, sa US siya, Navy ata if I'm not mistaken. Nandun siya sa Middle East, may gera. Tapos yung fiancé niya sa US, nag-cheat sa kanya. Wow. Nahuli ng best friend. Wow. So syempre, nag-email lang yung usapan nila doon. So pag uwi niya dito, imagine mo yung Yeah. basag yung mundo. Mismo, bilang lalaki, yeah. Di ba? So, search siya sa Google, how to get revenge. Hanap siya. Ang nahanap niya yung pick-up arts. So, doon nag-enroll siya kay Mystery, yung mismong author ng The Game, sila Neil Strauss, doon siya natuto, tas dinala niya dito sa Siya yung naging pioneer eh, no? So, Siya yung naging pioneer dito sa Pilipinas nung gano'n, nung pick-up artist na marami gano'n. nang actually, pero hindi. Siya lang yun na mainstream. Siya lang yung na mainstream Yeah. dahil maaaring siya yung may confidence dahil iba yung exposure kasi mismo kay Smooth, kay Mystery siya mismo nag-bootcamp eh. Yeah. Di ba? Iba yung dala mo. Sige, tara, gawin natin yung Ikaw, anong nasa isip mo nun? Bakit ka sumama sa kanya? Anong laman ng isip mo nun? Kasi siya, iniputan siya sa ulo eh. Kaya siya nagkaroon ng ganong galaw eh. Yung revenge type shit eh. Ngayon, ikaw, bakit ka pumasok sa ganong mundo na kailangan kong ma-master kung paano humarbat ng EA? Ano mo nun? Ba't ka dumikit sa kanya? Ba't mo, parang gusto ko tong mundo na to. Bakit? Pinapalabas mo lang na pakboy ata ka talaga dati. Hindi kasi kami. kaming mga maayos na lalaki. Loko! Hindi kasi kami kasing mga God-centered na lalaki. Okay. So naiintriga kami, bakit ganyan? Kasi sa amin, ito, no offense. Para sa aming mga lalaking nagke-create talaga ng genuine connection sa mga babae, gentleman kasi kami, para sa amin parang supot at low IQ yung ganong lalaki. Na parang may mga gagawin kang method para maggeto mo yung babae. Oo nga, bro. Kasi biblical, di ba? Biblical. Sino bang nagsasubmit? Babae, lalaki? Babae. O, babae. So, bakit bilang lalaki ikaw yung may ginagawa para maggeto mo siya? Tama. Dapat mamamagnet mo lang siya. Correct. So, ngayon, bilang nagtatanong, siyempre gusto rin namin malaman, ano ba yung idea na meron ka ba? Yung mga lalaki, bakit gusto nilang mamaster yung ganun? Kasi hanggang ngayon, meron sa TikTok na ganun eh, nagtuturo ng ganito, nagtuturo ng ganyan. Correct. Bakit? Bakit siya? Magandang topic to, tol, kasi dito tayo, tingin ko, magkakaroon ng, di ko alam sa inyo pero sa akin, sa perspective ko, parang lumawak kasi yung pag-unawa ko eh. Parang
habang tumatanda. Parang ganun. Di ko alam kung ganun talaga eh. Ilan taong ka nun nung pinasok mo yung pick-up 19, artist world? tol. 19! Oh, boy. Tanginan, kay creepings pa ako nun. Dota lang ginagawa ko nun. Okay. Okay. Mukhang masaya to ah. Ganun. Kasi nga, balik tayo sa tanong mo. Dati, kunyari ako, tatanungin ako, paano ako mag-geto ng babae o paano ako manligaw. Typical kung ano yung napapanood ko sa TV, sa teleserye. Teleserye pa noon, nung mga panahon Oh, na yun ang reference eh. Oh, wala pang Netflix Yeah. ngayon. Teleserye, leading man, ganito dapat, maginoo, naaapi sa umpisa pero nagwawagi sa dulo. Mga ano eh. Di ba? Bibigay mo yung buong mundo mo doon sa babae. Sa mga movies, ganyan eh. Ayun ang ayun yung na-program kasi, no? Oo, Yeah. tama. Okay. Ganon ka gumalaw. So hanggang sa- automatic, pag niligaw ako nung high school pa lang, Yeah. high school, bumibili na ako Blue ng mga Magic. bouquet. Oh, Yeah, mga Blue ganyan, Magic, boy. yeah. Hindi ko alam, in high school, parang gano'n. Ito babaero talaga to bata. Yung ano ko nun. Okay, so, nung nakilala ko si Smooth, lahat 19 ka. Oo, 19 ako. Ooh. Halos lahat nung alam ko sa panggegeto ng babae, o pandiligaw, baliktad nung tinuturo niya. Sabi mo, hindi mo kailangan maging gwapo. Di ba? Parang pangit lives matter din siya noon, boy. Totoo. Oo. Hindi mo kailangan maging gwapo, hindi mo kailangan maging mayaman kasi merong mga client siya, naging estudyante na experience ko rin. Talagang, alam mo yun, bro, minsan wala na silang confidence o nagkakaroon sila ng identity problem dahil kaya lang ba ako nagugustuhan dahil mayaman ako, hindi dahil sa pagkatao ko, hindi dahil sa kung sino ako. Yeah, boy. So, yun. Di mo kailangan pera, di mo kailangan ng looks. Yeah. Tsaka ng gifts or ng masyadong effort. Di mo kailangan ibigay yung buong mundo mo. Yun dati. So, lahat, talaga ba? Totoo ba? Parang lahat ng kabaliktaran na. So, nag-umpisa ako sa curiosity. Okay, sige. Sa totoo lang, mass comm student ako noon eh. Sinangla ko yung ano ko, boy, yung camera ko para lang makapag-bootcamp. Nag-bootcamp ka sa kanya? Oo. Pucha. Dahil lang sobrang curious Pucha. ako, bro. Kasi nung mga panahon na yun, high school, college, yung AirPods ko, parang in a way, tinitrain na niya ako sa real world eh. Yeah. So parang kahit hindi ko pa alam kung Malamig ang kalye, bata. Ganon. Oh boy, kahit hindi ko pa alam yung gagawin kong karir. Inaano niya ako, parang ginugroom na niya ako. So parang may expectations na ako na pagkatapos ko ng school, kahit anong course ko, ang gagawin ko kung ano lang ginagawa niya. So, ano tawag dito? Na-expose na ako sa mga experiences sa labas, hindi lang sa school. Yeah. So doon ako nagti-TV, nagko-commercial na ako noon, stage play, mga panahon na yan. Ganun talaga ang linya mo, pang-guwapings talaga. Ang ginagawa ko lang noon, tol, parang nung mga panahon na yun, magpapogi, pasok sa school, tapos kung ano lang What ang a life! trip ng AirPods ko dati, nung buhay siya. Okay. Nung mga panahon na yun. So, okay, sige, bootcamp ako kasi ibang experience naman to. Tsaka yung marketing kasi sa kanya. Experience lang, pumasok doon. Kasi pageant boy ka na, artistahin ka na. Sa madaling sabi, lapitin ka na talaga ng kipay. Ngayon, out of curiosity lang, gusto mo lang ng bagong mundo. Sara uli yung bata ngayon, Kasi tol. nga, nakita mo na si Smooth, class S. Oh, boy. Diba? class Hindi is- siya guwapings. Oh, pre. Diba? Pero bakit ganun yung energy, ba't ganun yung aura? So, boy. na-intriga ka. Oo. Kaya, okay, sige, go. Sinangla ko pa yung ano ko. Camera yung para camera makapag-bootcamp sa kanya. Oo, okay. So, okay, first day one, kasi bago yung day one, nakachat-chat ko na siya kasi 3-on-1 lang naman yun eh. 3 lang kaming estudyante, tapos isa siya nagtuturo. So, nakachat-chat ko na. Una niyang pinauna yung libro niya na may mga mission per day. Pero bro, isipin mo, ginagawa ko yun mag-isa. Pupunta ako sa mall, lalabas ako. Tinetesting mo, no? Oo, pre. Tapos, journal ko pa yung mga natututunan ko pagkatapos ng mission. Ganun ko siya inaral. Yeah. So, okay, sige, para lang meron kaming pag-uusapan pag nagkita kami. Kaya ako yung ginagawa. So, sige. Day one, intriga na ako, excited na ako pagpasok ko sa club. Kita ko siya doon siya agad sa dulo. Alam mo yung parang
VIP section ngayon. Yeah. Once may bouncer pa bago ako pumasok. Yeah. Doon, may dalawang bahay, kaliwat kanan. Totoo, putik. Tapos yung bar pa yun sa sa Calamba, Laguna, nung mga panahon na yun, hindi siya sa Maynila. So, unang hayop to Usap kami kagad. Labas kami, binigyan niya akong pointers, pinasubok na sa akin. Ang dami niyang mga pinagawa sa aking activities na first time ko doon nagawa. Tsaka hindi ko akalain na posible pala. Then doon nung nabali yung programming ko dati, na hindi pala ganito. Tangina, naging hybrid kang Dire-diretso lalaki, pre, na no? ako, boy. Dire-diretso. Naging hybrid kang lalaki. Kasi tangina, gwaping sa artistahin, matangkad. Matangkad ho to sa personal, halos magka-height kami. Putang ina, matangkad. Tapos, nagdagdag ka pa nung sa Arsenal mo, yung pick-up shit na yun. Putang ina. Bro, pero alam mo, na-inlove ako doon sa pag-i-empower ng mga lalaki. Yeah. Kasi ang dami kong, sa totoo lang, masasabi ko, in a way, natural ako dati. Dahil, sabi mo nga, may itsura. Oo. Tapos may experience naman ako sa public, kung Yeah. ano-ano. Pero yung mindset ko kasi nun, yung old programming, kung ano yung napapanood ko. Meron din naman na mga hindi, yung salitang gwapo nga at pangit tol, standard lang din yan ng Matrix sa totoo lang eh. Diba? Mismo. Paano mo masasabing itong itsurang to, Chisel Joe, matangkad, di ba? Ito yung gwapo, sa kabaliktaran nito, ito yung pangit. Dahil na-program lang din tayo na yung mga leading man at yung mga nagpo-promote ng commercial, ganito yung Gwapings. standard ng gwapo. Ngayon nga na-move na tayo sa itsura ng mga Koreano, ganito na yung itsura ng Yeah. gwapo, na dati mga Western. Mismo. So, balik tayo doon, no? Dati, ganun yung rewiring ko na kailangan may, ko dati, ang principle ko dati ay have, do, be. Ibig Sige, go. sabihin, Ganda nun. Go. Pakita mo sa nila. kailangan, para makuha ko yung mageto ko yung dream girl ko, kailangan have. Okay. Marami akong pera, Yeah. ganito itsura ko, matangkad ako, English speaking ako, magino ako magsalita, ganyan. Para magawa ko to, do. Para maligawan kita, para impressive ako, be. Para maging gantong tao ako. Most of the time, ganun do, have, do, be sa pagpapayaman naman, narinig ko to sa kunwari sa, isang reference ko dito yung mga networking companies, mga kilala kong mga nagne-network. Okay. Hindi naman ako maglalagay ng pangalan, pero yung mga leader kasi ano sila ng ng mga companies, minsan umiikot lang din sila. Ang konsepto naman nito sa career ay, sige, gusto mo palakihin natin yung kumpanya mo. Kailangan, meron muna akong sasakyan at ganito allowance ko, have. Para magawa ko yan, mapalaki natin yung kumpanya mo. Yeah. Maging be successful tayo, have, do, be. Pwede rin naman na do, have, be. Ibig Mismo. sabihin, ganito yung strategy ko. Ito yung kinikwento mo kanina. Sa mga lalaki, kailangan may gagantong steps para ma-have ko siya. And then, be successful akong lalaki. Yeah. Sa career, ganun din. Kailangan ito yung plano ko. Pag nagkamali ako, kawawa na ako, hindi ako dapat pwede mag-fail. Para meron akong degree. Ganun yung natin ngayon traditional mainstream natin ngayon sa pagiging successful. Mag-aral ka, do. Okay. Have a diploma. Yeah. And then be successful. Fuck. Yeah. Yun yung nakagis ng gameplay na nag-work. Yes. Nag-work yun, ha? Yes. Alam mo, na-discover ko, Nag-work bro. yun. Pero hindi pa, ibang topic pa to, ha? Yeah. Dalawa na topic ngayon. Isang principle, tsaka yung pick-up. Ang na-realize ko na... Doon sa pick-up muna, anong na-realize mo sa pick-up nung pumasok ka sa mundo ng pagiging pick-up artist? Tol, hindi ako immaturely, nag-enjoy ako doon sa Makamundo. Yeah. Kasi para siyang baril na pwede mo siyang gamitin Anytime. sa sarili mong agenda, Okay. di ba? O pwede mo siyang gamitin sa mabuti. No? Ano yung example ng sarili? Yung pagiging pick-up artist, yung steps, paano mo magigeto yung babae, explain mo sa kanila paano mo pwede siyang gamitin sa mabuti. Go. Nasa intention siya Parang baril, parang kutsilyo. So, alam ko pagka hindi mabuti, ang pagtingin natin dito, fuckboy, ginagamit mo para magmanipula. Pero kung gagamitin mo yung technique na yun para
mamanuber yung mga kaganapan para makuha yung dream girl mo na talagang papakasalan mo naman siya, good intention. Bro, isipin mo, meron akong good intention. Okay? Kunwari, hindi ako natural. Meron akong good intention. Hindi ka natural Kunwari, hindi ako na... natural. Okay, go, Ako go, go. yung Support type shit. kung ano man yung Yeah. tawag dyan, yung ba yung tawag natin, support Oh, type support shit, na walang galaw. pangkaraniwan, Oh, hindi makageto ng babae. ordinaryo. Yeah. Yan. So, kung ako, kasi programming nating mga lalaki, automatic, yung ordinaryo programming yan automatic pag babae, ang pagting, bzzz. Bakit? Kasi ang galing natin sa mga ninuno natin, di ba pag naniligaw tayong mga Pilipino, pupuntahan mo yan sa bahay, Yeah. bibilan mo ng mga ganito, niligawan. Kalabaw, pagsisibak mo ng kahoy. Ganyan tayo dati. So, growing up, ganyan din tayo na-rewire. So, yung pagtingin ko dati, hindi ko lang din to napanood. Ganun yung rewiring ng mga ninuno natin. Pero isipin mo, paano So, paano to magiging Yeah. mabuti? Mismo, so, go. So, kahit maganda yung intention ko, dahil ganun yung rewiring ko, na ang daming tumatakbo sa isipan ko, paano ko to makakausap? Hindi. Kailangan marami akong gawin. Doon na papasok si do, have, be. Kailangan marami akong gawin. Okay. Kailangan ganito, ganyan. O doon na papasok yung kabila. Si have, do, be. Hindi, pangit ako. Kailangan guwapings ako. Yeah. Hindi, wala akong pera. Hindi niya ako tatanggapin. Hindi niya ako Yeah. papansinin. Kailangan ganito bago ko siya kausapin. So dahil doon sa dalawang framework na yon, have, do, be, tsaka do, have, be, kahit maganda intention ko, hindi ko siya makausap. Ang kapal nung resistance na, itong resistance na to, itong invisible wall na to, ito yung mga fears na baka ma-reject ako, Okay? baka mapahiya ako, Yeah. baka anong sabihin niya sa akin, baka et cetera, na kahit mukhang supot pakinggan ngayon, mukhang supot siya ngayon, pero ito yung nangyayari for the longest time na hindi lang natin nalalagyan ng lingwahe. Yeah. Aminin nyo o hindi, kaya nga kayo nanonood ngayon eh. Di ba? Mismo. Mukha lang siya supot dahil nalagyan natin siya ng lingwahe, pero dati tayong mga lalaki, tahimik tayo, kulang tayo ng bokabularyo, kaya nga tayo palagi yung nag-aaway. Hindi dahil masama tayo o hate natin yung isa't isa, dahil kulang lang tayo ng bokabularyo para mag-communicate at magkaintindihan. Yeah. Dahil tayong mga lalaki, hindi tayo likas na mag-express, magsalita, mag-unawa. Dahil logical tayo nasa mga babae yan Yeah. So ako, ang pagkakabasa ko, ang na-realize mo dun sa mundo ng pick-up artist, hindi naman pala nagmamatter yung mga ganito, yung mga ganyan, yung mga ganito, para maggeto mo yung babae. It is a matter no kung lalakasan mo lang yung loob mo, kung i-communicate mo siya. Ano siya? Try mo siyang i-approach. Kahit lakasan mo loob mo, bro Okay? Pag hindi sanay yung isang tao, kahit lakasan niya yung loob niya, tol, mauutal-utal yan. Talaga. Yeah. Doon pa lang, wala na. Tunaw na siya, mapapahiya na siya, sira na yung, na-trauma na siya, Yeah. bro. Hindi na niya inuulitin. Majority sa mga, eto malupit, majority sa mga kalalakihan ngayon, nababasag yung sobrang systematic nilang pamumuhay ng dahil lang sa babae. Correct. Kunyari, maiwan sila ng ganto, ma-reject sila ng ganto, yung akala nilang ganto, biglang hindi ganun. Malalim pa yan, marami pang ugat yan. Ano yung ano? Iba-ibang sangayan. Pero balikan natin yung tanong, paano nagiging maganda yung paggamit ng ganitong Yeah. sa pag-approach ng babae? Isipin mo ngayon, kanina Tangina kasi baka hindi nila gamitin sa mabuti. Sige, go. Isipin natin kanina, di ba, pinag-usapan natin, baril. Okay. Depende sa intention mo. Okay, nandun na tayo. So, paano to gagamitin sa maganda? Isipin mo yung sistemang yon, yung structure na yon, para siyang training wheel Okay? sa bike. Yung pick-up artist. Yung structure, Ng pick-up artist. correct. Okay? Training wheel siya. Oh, training wheel. Okay. Parang sa bike. Oh, yeah? Diba, bago tayo, di ko alam. Pero bago ako natuto mag-single, Okay. ng 2 gulong, meron pa yan additional 2 Oh, gulong yung training ano. sa kaliwat kanan. Yeah. So ngayon, yung bike, yun yung lakas ng loob mo. Okay? Okay, pwedeng malakas Ang ang training loob ko. wheels yung pick-up artist na... Exactly. Oo, okay. Para kahit na may mental block ako, meron akong babalikan. So okay, mautal ako. Hindi ganon kalakas kasi na-eliminate ko na yung hindi ko alam yung sasabihin ko at hindi ko alam yung gagawin ko dahil meron akong training wheel. So Okay. hindi mo yan mamememorize sa umpisa. Kaya yung mission namin dun sa libro dati, paisa-isa yan, bawat structure. Makuha mo tong first step, bago yung second step, bago ako magpunta sa step, masterin mo muna yung first step.
Para pag in-stack mo na yan, pinagpatong-patong mo na yan, kaya mo nang gawin yung buong conversation. So sinasabi mo, yung natutunan mo dun sa mundo ng pickup artist, pwede siyang i-apply sa ibang department, hindi lang sa paggeto ng babae. Exactly. O isipin mo, balikan lang natin yung paggeto ng babae. Maganda intention ko. Wala akong training wheel. Nautal ako. Wala na. Di Wala na ako na. ulit. Chope, Pero ganun. kung may training wheel ako, okay, ma-reject man ako ng umpisa, pero kahit papano, meron akong redemption sa loob-loob ko bilang lalaki na, hindi ako nautal. Nautal man ako, pero meron akong mga nasabi na konti. Ngayon, susubukan ko to ulit. Yeah. Ngayon, paano to naging maganda? Pag nasanay ka na, Yeah. dumating ka sa point na medyo sanay ka na, andiyan ka na sa natural, okay ka na makipag-usap. Basic, no? Babalik tayo ngayon sa intention. Okay. Okay? Pwede mo tong sanay ka na eh. Makipag-usap, O, makipag-interact. makipag-usap. Kasi natural na takot ang lalaki sa babae. Nakakahiya. Correct. Sige. 3 lang kasi yan eh. Okay. Attraction, comfort, tapos yung pangatlo yung tinatawag nilang mukhang pangit pakinggan kung husgahan mo ngayon, pero kung ibang perspective ang susuotin mo, seduction yung pangatlong stage. Seduction, pang-aakit. Correct. So, pang-aakit, ano? Pang-aakit. Attract, comfort, seduction. Ano pinagkaiba ng pang-aakit sa attraction? Okay, so simple lang. Okay, na-attract mo. Ibig sabihin, bago, kailangan, gusto nyo isa't isa. Split seconds ng attention. Nakuha mo yung mata ko. Hindi, may proseso siya. Pwede siyang mabilis, pwede siyang matagal, Yeah. pwede mo siyang pahabay, pwede siyang matagal. Basta ito yung breakdown niya. Una muna, attraction. Hindi ka pwedeng pupunta sa comfort nang hindi nyo gusto isa't isa. Mismo. Kasi kung ikaw lang may gusto, pupunta ka na sa seduction, rape na yan, pare. May bayad na yun. Oh, may 2.5 yun. kasali pa yan. Kasali pa 2.5. yan. So yung pinag-aralan namin doon, hindi ka pupunta sa seduction o pupunta sa comfort kung walang attraction ng isa't isa. Alright. So, okay, yun yung mga guidelines. Okay, attraction, dahil may mga indicators of interest. Punta ka ng comfort. Then, punta ka ng seduction. Kung sa ibang departamento to, sales, conversion, ang tawag dyan. Sa seduction kasi pwede ring number close, iba't ibang level, iba't ibang gravity, iba't ibang level of difficulty rin. Yeah. Okay? Pero yun, kung pangit yung intention ko, gagawin ko lang to para makuha ko yung gusto ko sa'yo. Oh, yeah. Pero kung maganda yung intention ko, Relationship. kung maganda ang Yeah. intention ko, hindi ako attached kung anong mangyayari sa dulo. Pero ang intention ko ay magkaroon tayo ng magandang experience together at mag-grow tayo Yeah. together and become a better person Alright. together. So, sinasabi mong, as an individual, pwede akong makipag-interact kung kani-kanino nang walang mali siya. Kaya ako makikipag-interact sa'yo para mag-benefit tayo pareho. Good intention. Bro, nasa lahat to yung meaning lang ng nilalagay natin. Yeah. Kasi kunwari, lumaki ako sa environment na hindi sila expressive Okay. sa babae. Okay. So ito yung mga lalaki ngayon na nonchalant yung itsura. Nonchalant, pag gwapong lalaki na hindi expressive, nonchalant. Pero pag pangit na lalaki, hindi expressive, dapat lang. Manahimik ka. Di ba? Pangit ka na nga, magsasalita. Huwag ka na maingay dyan. Di ba? Loko. Ganun eh. Hindi, di ba? Gwapo, hindi expressive. Nonchalant siya. Nonchalant. Pag pangit, tahimik. Dapat lang. Tangina lang, bumoses ka pa. Huwag bubo ka bibig mo. Doon ka sa gilid. Di ba? Okay, go. Oh, tama. Yung mga Isang reels na yon. Ganun mag-podcast, Ber. Di ba? Ganun mag-podcast, okay? Okay, go. Okay, so, di ba, saan na yung topic natin? Nonchalant na lalaki. Oh, bakit nga ako May lalaki, nonchalant? kunyari, may mga lalaki na hindi expressive. Oh. Nonchalant. Yun yung sabi mo eh. Oh, ayan. Meron mga lalaki na hindi expressive, Okay. tahimik lang, nonchalant, or dapat lang. Okay. Diba? Meron, pag nasa gathering yan, kunyari dinala mo yan sa gathering sa isang party, di syempre, yung upbringing niya, kung paano siya, ganun lang din siya. Mismo. Nonchalant lang din Yeah. siya. Expressive, kala mo suplado. Pero hindi, ganun lang yung upbringing niya, lang yung exposure niya. Sample number 2, may isang lalaki naman, lumaki sa mga environment na meron siyang mga ate, tita, tas very expressive sila, very connected sila, Yeah. nag-hug sila, mga babae. So ngayon, dalhin mo yan sa party. Pag pinagyayakap niya yung mga babae doon, Isipin mo, fuckboy siya.
Fuckboy Di ba? siya. Fuckboy, pag may itsura nga ulit. Oo. Pag lalaki, nagyayakap-yakap, ano siya, passionate, Oh, di ba? caring, loving, expressive. Oh, di ba? Pero pag pangit, nagyayakap ka sa gathering, tangin naman yakol yung burr. Hindi, pero iba eh. Kahit sabihin mo pangit dun sa standards ng Matrix na Okay. sinasabi nating pangit, pero kung ganun yung upbringing niya, yung vibe, Yeah. easy to connect yan eh. Yes, Na parang yes. You'll feel safe Yeah. because it's something na hindi niya ginagawa doon lang sa party dahil Yeah. maraming babae, kundi dahil doon siya nasanay Tsaka kahit hindi naman particular na yung yayakapin, pero yung alam mo yung gaan eh, alam mong lumaki siya sa parang expressive and loving na pamilya, yung hello po, yung nag-approach siya, hello po, magandang umaga po, good morning, ay sarap po ng kaldereta. Alam mo yung ganon, di ba? Regardless sa itsura, pero pag yung, So lahat yan, yeah. it's just the meaning that we put into. Oo. Takina. So kung may mga naiisip kang bagay, tapos baka kasi ganto ganyan eh. Baka kasi ganto ganyan eh. Nang hindi mo naman inuumpisahan pa. Tayo Ikaw na lang din yun eh, no? Ikaw lang yun, no? Ako lang yun. Tayo lang yun. Ikaw na lang din yun. Oh bro. Hindi natin alam na akala natin yung mundo ay nangyayari sa atin. Pero hindi nila alam na yung mundo nangyayari sa loob ng isip natin. Mismo. Totoo. Kasi pwedeng maaaring nandito tayo, pero iba yung experience mo, iba yung experience ko, iba rin yung experience ng Like for nanonood. example, bigyan ko kayo ng example na ako mismo, hindi na tayo magturo sa akin. Nung nag-meet kami nito niya, hindi man tayo masyado nagkwentuhan nung unang meet natin, nung Pasko, di ba? Nag-ML ka, pinapanood lang kita eh. Di ba? Hindi man tayo Tahimik ako nun. hindi tayo nagkwentuhan nun kasi relax time talaga tayo nun eh. Introvert mode ako nun, pre. Kahit ako, alaluts lang din ako, taman-tsalan din ako, di ba? Nagkipagkwentuhan, talagang pumunta ko parang. So wala kaming interaction neto niya. Tapos may inatinan akong andun siya, facilitator siya dun. Hanggang sa, okay parang may idea na parang sabi mo, tinatag ka sa amin. Oo. Sabi ko sa kanya, gawa tayo ng bago, gawa tayo ng isa pa. So ako, bilang, nasa kasi ko parang, ngayon 2026, nasa mundo ko ng pagharian yung sariling realidad ba? Personal mastery. Solid. Diba? Ganda ng pagkakatagalog, no? Pagharian yung sarili mong realidad. Maganda. Personal mastery. So, facilitator siya doon. Kung ako, nilagyan ko na agad ng sablay na meaning na, di kami magja-jive nun. Taka na, facilitator na yun eh. Ganto na yun siya. Ganto na yun siya, gagi. Gopings pa. Tama ka, bro. Ako na lang yun. Correct. Ako na lang yun. Pero kung makikita nyo, yung convo natin, tara, okay, go, G. Ganun, 5 letra lang. Di ba? 5 letra lang. Tara, okay, 27, G, 7 p.m., go. 5 letra lang, hindi na nag-overthink ng kung ano man. Di kagi, ano na kasi yun, baka ganito ganyan. So, andito, may 20 minutes ng kwentuhan na okay naman pala. Kaya kasi ito, testing lang sana to eh. Pwedeng hindi ko i-upload to, hindi namin i-execute to kung walang magandang kakahinatnan. Pero dahil hindi na ako nag-isip, actually minsan ang sarap din huwag mag-isip eh, no? Kasi pag nag-iisip ka, bakit kaya ganun sa tingin mo? Bakit tuwing nag-iisip yung tao, laging negative yung unang-una niyang naiisip? Safety first ba yun? Pinag-iingatan niya ba yung sarili niya o sadyang inutil siya sa part na yun na pinipigilan niya yung sarili niyang maka-experience ng mga bagay-bagay? Para sa akin, depende to sa kung nasaan yung estado ng buhay ng isang individual. Okay, tama din. Tama din. Kagaya nga nung like for example, ako yung sa pinanggalingan kong survival shit talaga. Correct. Ang hirap sumugal. 'Di ba? Ako pagka-graduate ko, yung thinking na mag-a-apply na lang ako ng trabaho. Makaipon ako doon. Pag sinwerte, makapag-abroad, makapag-ipon uli doon, bili ng bahay, pag tapos hulugan yung bahay, uwi dito, magpo-for-good. Parang yun na, sobrang plain. Ang hirap tumesting ng iba kasi nakakatakot. Correct. Paano pag pumalpak? Correct. Paano pag hindi nag-click? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Correct. Ano sabihin ng pamilya ko? Diba? Parang sa akin, example ko lang yung sarili ko. Graduate ako eh. Tapos nagbabablog ako dito. Nagbibidyo-video ako dito. Diba, hindi talaga siya magigets nung una, nung pamilya ko. Sinayang mo yung pinag-aralan mo, ganito ganyan. Pinag-aaral ka ng 4 na taon, tapos video-video ka dyan. Pero ako, dito ako nakakain ng masarap. Sa ginagawa ko. Na nakakatakot nung umpisa kasi masasabihan kang trying hard,
pilingero. Di ba? Pero, kasi walang sure eh. Yun lang din yung sa tingin kong kinakabahan yung mga tao eh. Gusto ng tao kasi sureball eh. Pag may naiisip sila, gusto nila sureball yung kakalabasan. Pero, majority sa mga naiisip natin gawin, madalas nga sablay pa eh. Pero may natututunan tayo doon. Correct. Ano sa kasi ito siya, aral siya eh. Aral siya. Ngayon, bakit sa tingin mo, yung mga nilalang, pag may naiisip sila, bakit negative lagi yung naiisip nila? Tapos, nag-go sila dun sa negative. Ayoko nang ituloy yan kasi nag-compute na ako eh, or nag-isip na ako ng mga instances, tangina malaki chance ang hindi mag-boom talaga. Correct. So, hindi na nag-take action. Bakit sa tingin mo ganun? Tol, unang-una, na-appreciate ko lang yung pag-uusap natin kasi nga hindi tayo nagkwentuhan doon eh. At habang mga kinikwento mo yan, na nag-i-insert ka ng mga kwento mo, nagpa-flashback sa akin, anong mga itsura. Parang napapasok din ako sa mundong yun. Tapos, boy, ang lupit mo rin, pare. Ibang klaseng animal ka rin, tol. From nag-UAE ka, tapos ngayon nagpo-full-time kang vlog. Hindi nila alam yung tol, yung pinagdaanan mo, kung paano ka nabuo, na-build ngayon kung sino ka. Mukha lang, bablog-vlog, tolongges, Yeah. sa content. Pero, putik, ibang klaseng lakas ng loob yung nabuo sa'yo nung nandun ka sa malayo, tapos nag-umpisa ang nag-vlog na hindi naiintindihan ng mga tao, sasabihin ka, pilingero, o trying hard. Yeah. Na ngayon, may narating ka, at naghahanap ka pa ng ibang next level. Hindi nila alam yun. Ang lupit. Sa akin na to, bigyan kita ng POV kung bakit yung mga kagaya kong nasa survival before kasi wala na, ang sarap ng buhay ko ngayon, masabi ko. Living the life ako ngayon. Na kung bakit naman kami tumatalon sa bangin na gano'n na tumitesting ng kakaibang bagay, sa pagiging desperado na lang din. Desperado na. Tangan, ang hirap na ng buhay, ganito ganyan. Haba na ng utang, ganito ganyan. So, testing. Ngayon, yung mga kagaya naming survival before, yung mga kagaya namin, sa obserbasyon ko, testing lang kami ng bagay pag yung as in no choice na talaga. Kasi para sa amin yung pag-testing ng iba't ibang bagay, para lang siyang himala eh. Para siyang tsambahan shit. So ngayon ako, dahil nag-work sa akin na from survival mode, na kung magte-testing lang ako ng mga bagay na sa tingin kong nakakatakot at hindi mag-work. Pero nung ginawa ko, tinry ko, putang na nag-work, nagkaroon ng resulta. Pero hindi naman one click hindi naman ako pinanganak na influencer agad, na famous agad, na million followers agad, hindi naman. So may process. Nag-work sa akin, nakakain ako ng masarap. So gusto ko, ultimo yung mga nakakapanood sa akin, tumesting din sila. So ngayon, bilang aral na individual na guwapings, ano sa tingin, ano yung pwede mong sabihin sa kanila para manlaban sila? Para i-testing nila. Okay. Maganda to. Maglalagay ako ng principle. Go! Tapos pag-usapan natin sa experience natin sa buhay natin. Okay? Dalawang pahina ang nakikita ko dito eh. No? Yung mga estado natin sa buhay, tsaka estado ng kamalayan. Yun yung mga nagmamatter. Kamalayan at Yung estado sa natin, buhay. yung estado go. sa buhay, para ito yung anchor natin. Yeah. Dahil bawat estado natin sa buhay ay may naka-angkla rin o mirror na ito kasi yung estado ng kamalayan mo, kaya ito yung realidad mo ngayon. Yun, mismo. Totoo din. So ano yung mga current realities natin? No? Unang level, ito yung struggling o mga nasa survival mode. Ito yung binanggit mo kanina. Ito yung mga panahong no choice. O ito yung mga panahong Good shit na sa 5H per day. ang iniisip ko lang, makakain, Yeah. mabayaran ng bills, makasurvive. Araw-araw, yun lang ang iniisip ko. Wala nang iba. Kasi survival pa lang, hirap na ako eh. So, Tatapik pa kaya ng milyon? Paano? Di ba? Mga correct. ganun. So, ibang level of consciousness or kamalayan yung realidad nila. Pero bago tayo magpunta sa next step, curious lang ako kasi naalala mo, nasabi mo kanina, kaya ka tumawid doon, kaya ka nanlaban, kaya ka tumesting, at doon sa point ng buhay mo na nasabi mo wala na akong choice. Na nakaka-relate ako doon kasi sabihin na natin nung buhay yung AirPods ko, komportable yung buhay namin. Pero nung nagkasakit din siya, nung ako yung, okay, ano nang gagawin ko, yung biglang komportable, sabay, hala, hindi ako,
paano ko mag-uumpisa. Ano rin kami nun eh, sad-sad din kami nun eh. Namatay pa nga yung AirPods ko nun, may ano pa kami, may babayaran pa sa ospital eh. So, negative, hindi kami nag-start sa zero, nag-start kami negative pa. So, ngayon, ako na nagtrabaho, carry on my dad's responsibility. So, hindi rin ako nag-start sa zero. Ano rin ako, negative, papuntang stability. So, nag-start din ako ng struggling. Okay. Lipat kami bahay, maliit. Hanap kami naalala ko, yung renta namin nun, 7,000 lang. Okay. Maliit na bahay. Ano kami yan? Tapos, allowance ng mga kapatid ko. Dahil aral sila, ako tatrabaho sa Maynila. So, ang sasabi ko, ikaw, nag-start ka man laban doon sa point na wala kang choice. Ako, doon din ako nag-start tumesting. Tumesting, ah. Oh, at nanlaban, nung wala na akong choice. Kasi Yeah. tatay ko na, may cancer eh. Sino nang sunod? So, ibig sabihin ba sa tingin mo, kahit yung mga taong nasa survival o nasa struggling, na hindi pa nanlalaban? Kasi meron eh. Yeah. Di ba, na settle na muna ako dito. Ang dami kong kilala na nasa survival, pero ang laki ng potential. So, ibig sabihin, hindi pala nila nare-realize or hindi pa sila napupunta doon sa point na no choice na ako, ang hirap na ng buhay. Kasi komportable pa eh. Exactly. Nabubuhay pa eh. Hanggang sa magugulat ka, boom. 30 ka na, boom. Wala. 40 ka na. Tangina ni motor, wala ka. Mga ganon. Limited Ngayon na ito, buhay. paano pinoproseso yung struggle? Kasi parang to sum up, ako yung desperation ko tumesting ng struggle na rin yun kasi hindi ako natatanggap sa trabaho, pandemic pa nun dun sa UAE, lockdown, hindi ako natatanggap, yung utang na loob dun sa mga nagpapaluwal sa akin dun, patong-patong na mag-apply ako, tangina, kukulangin. Taon na akong magtatrabaho, nagbabayad lang ako ng utang. Paano naman yung lavish lifestyle na pinapangarap ko pa? Okay, bakit may struggle din yun? Struggle yun. Struggle Tama. din yung pinagdaanan mo ngayon. Paano mo pinrocess yung struggle mo na yun? Okay, ngayon pupunta na tayo dito sa stages ng kamalayan. Okay. Kung kanina pinag-uusapan natin yung stages Yung of struggle reality. na to, Yeah, kunwari stages of pamumuhay reality. siya. Status. Status. Okay. Kunwari stages of reality. Unang-una pinag-uusapan natin, nandito tayo sa struggling, nandito tayo sa surviving. The reason why is yung kamalayan ng tao o yung mga nandito pa sa stage na to. Yung pag sinabing kamalayan, isipin na lang natin na ito yung operating system Yeah. ng OS mo, ng computer mo, ng Mac mo. So, tinatawag tong culturescape. Galing to sa libro ni Vishen Lakhiani na Code of Extraordinary Mind. Okay. Marami rin silang references. If you try to search for levels of consciousness, marami rin iba't ibang references yan. Pero in this specific discussion, doon ako nagre-refer. Okay, go. Okay. Pag sinabing culturescape, ito yung mga programming na hindi sa atin, kundi namana lang natin. Mismo. Mga game na kinagisnan ng mga previous, kunyari, lola, na ipasa sa nanay, Yes. na ipasa sa'yo. Tradisyon. Na nag-work naman. Correct. Nag-work dati. Oo, Kasi iba na yung mundo ngayon eh. Mismo. Kaya Mismo. ganun yung OS nila dati. Kasi yun yung OS na babagay sa mundo dati. Sa OS ng mundo. Sa mundong 2 piso, 1 kilong bigas. Correct. Ngayon, iba na mundo eh. So, hindi nagagana yung dating operating system na lumang panahon, industrial age, dating age, sa panahon ngayon. Mismo. Kaya yung culturescape o yung namana nating mga rules, tradisyon, na paniniwala na pinaka-gas-gas, you study hard, get good grades, get a diploma. Apply trabaho. Maging managerial ka pag bumadong. Hindi na to applicable sa era ngayon, sa Yeah. OS ngayon. Totoo. So, yung culturescape, ito yung nag-ooperate sila sa luma, sa old, or merong terminology dito, rules. Ang tawag niya dito ay brules. Bakit rules? Kasi bullshit rules. Okay. Yung mga pinag-usapan natin Okay. kanina sa panliligaw, kailangan gwapo, kailangan ganito, ganyan. Rules yan. Rules, yeah. Rules Totoo. yan, di ba? Yung get good grades, Yeah. ganito, ganyan. Rules yan. Ang dami nating rules. So isipin mo, ano yung mga rules Bullshit rules. Na- Galing. kinalakihan ko para ganito yung buhay ko ngayon.
So, lahat ng pumipigil sa'yo mag-transcend at lahat ng mga paniniwalang kini-question mo, bakit ganto? Bakit ganyan? Bakit ganto nagwo-work? The moment na unti-unti ka nang nagtanong, nagigising ka na there is above or nakikita mo na yung mundo beyond these bullshit rules. Beyond dun sa nakagisnang game. Correct. Di ba? Correct. Na Kasi na-realize mo, yeah. hindi pala ito lang yung rules ng game. Oh, hindi lang ito yung game. Yes. Hindi lang ito yung game. Ito yung game ng nanay ko na nag-work sa kanila, na napagtapos kami nito ng pag-aaral. Pero paano naman yung game ng gusto kong tumapik ng milyones? Correct, correct. Yung second level from Culturescape, second level, we call it awakening. Awakening. Gising Okay. ka. Nandun ka na sa... Mabilis na, recap lang. First stage, yung very usual, kaya maraming hindi nagpo-proceed ngayon, Culturescape. Culturescape. Nakagisnang game ng mga previous generation. Yes. Next step, kung gusto mong tumapik ng lagpas dun sa nakagisnan, Ang next level ng kamalayan Awakening. ay yung nagtatanong ka na, yung biglang, nagtatanong ka na. bakit Okay? ganito nagwo-work? Bakit totoo ba to? Totoo bang kailangan pinaghihirapan ng pera para kitain? Totoo bang ganito, ganyan? So, the moment you question the rules na kinagistan mo, doon ka na sa second stage, awakening, nagigising ka na, you start to question things, you start to question your belief system. Yung gwapo, bakit nasabing ganito gwapo? Bakit ganito sabing ganito pangit? Mismo. Di ba? Dahil standard lang to na pinrogram sa atin ng society. Okay? Di ba? Dahil pag mo nagmo-model, isa lang standard mo, pare. Yeah. May abs. Di ba? Pag maganda, dapat 24 waistline. Meron ba tayong nakitang nag-cover ng men's health tapos walang abs? Wala pa. Di ba? Lahat. Perfect yung katawan eh. Yeah. Di ba? Paano mo sabing perfect? Ganun, perfect. Yeah. Pero di ba ngayon, lumalabas yung mga tinetesting nila, ganito yung katawan, gantong sport naglalaban. Physical Asia, paano mo malalaman yung best na katawan? Dito mo masusubukan. Hindi yung kung ano yung sinet na society na ito yung perfect body. So, nagtatanong ka na. Nagtatanong ka na. Pero yung pagtatanong ito, mabilis lang. Yeah. Yung pagtatanong, para sa akin marami ka ng tanong. Pero hindi siya papasok sa bracketing ng awakening kung walang trial and error. Kanya nagtanong ka, question mo na, sa tingin mo error tong ganito. Pero hindi ka pa rin nag-take action na taliwas doon sa tingin mong mali. Correct. Kamangmangan pa rin yun. Andun ka lang sa awakening. Yeah. Hindi ka pa magpupunta sa ibang stage. Nakatambay ka lang doon. May mga tao din So na sa ganyan. mundo ng awakening, yun nga yun yung parang marami yun ngayon. Kasi nag-upgrade nakikita mo nag-upgrade yung society kasi from yung normies nga, ito, yung Culturescape, nakasanayang game, awakening, halos lahat, ang talino na magtanong eh. Ang talino ng makipag-argumento eh. Yun nga yung bagong generation ngayon na sinasabi kong matalinong tanga. Kasi ang galing makipag-argument, ang galing mag-create ng argumentong taglish, pero hindi mo masasalamin sa kanila yung upgrade. Kasi para sa akin, yung awakening, pag nag-umpisa ka ng magtanong, nag-uumpisa na rin yung growth mo nun dapat. Kasi nga may nalalaman ka ng hindi dapat eh. So alam mo na yung mga proper way. Magaling magtanong sa SOCMED, pakalat-kalat sa SOCMED yan. Ang tatalino, lintik makipagtalo. Pero pag tinignan mo yung buhay, walang result. So nandun lang, ako naniniwala ko andun tayo ngayon eh. Yung Pilipinas, nandun sa matanong era. Yeah. Ma-question era. Ang itsura niyan sa society, kung yung survival ay nasa Culturescape, etong mga awakening ay nasa stability. Stability. Nandun sila ko. Struggling kanina, nandito sila sa stability, second level ng realidad. Buhay na. Yung mga awakening. Oy, medyo stable Oh, na ako. buhay na. Kasi Yeah. hindi na lang ako sumusunod sa Agos eh. Hindi na lang ako sheep. Yeah. Diba? Hindi na lang ako, kundi nag-iisip na rin ako kahit papano. So, kaya nila maging stable. Yeah. Ang itsura niyan. Buhay na, no? Yes. Nakapag-buraburaki na, nakapag-bakasyon na. Oo. Kumbaga naka-iPhone na. Oo. Kahit papano, may mga kumbaga kahit papano, well-privileged na. Correct, kahit correct. papano. Pero kinakabahan yan pag may emergency. Mismo. Pag nagkasakit yung nanay, etc. May masabubilan ako. Yun yung nakakatakot sa stable. Kaya nga, sa Lifeline, di ba? Pag stable ka, diretso lang yan. Wala ang meaning sa buhay. So,
Ganun dapat. Yes. Up and down, up and Yes, down. parang ano to eh. Ito yung spectrum of emotions eh. You feel the high times, you feel the low times because during the low times you learn, you get to evolve. Then masaya ka ulit. Ano yung next doon? Anong next? Ang ganda nitong bracketing na to. Kasi ako mismo, personal, parang nakikita ko nasang bracket ako. Ako masabi ko nandun ako dun sa awakening lang. Matanong, may mga bagay akong napapansin na, uy, mali to ah. Mali to ah. Tapos komportable yung buhay. Ano yung next stage doon? Nakikita ko nandito ka sa recoding. Nandito yung ka sa recoding? reprogramming. Nandito Ano ka yan, sa next level stage 3 na yan? ng consciousness, ng Okay. kamalayan. Okay. So, kung Recoding, una, go, paano yan? Culturescape, second level, Awakening. gising Okay. ka, nagtatanong ka na. Third level, it's nasa recoding ka Recoding. or reprogramming. Same lang Okay. yan. Ibig sabihin, yung mga paniniwala mo dati, ina-uninstall mo dun sa OS mo at nag-i-install ka ng mga bagong paniniwala. Yung mga bagong kinwestiyon mo pananaw. nung stage 2, yung mga kinwestiyon mo ng stage 2 na na-confirm mo na hindi nag-work, Yes. tinatapon mo na. Yes. Okay. Pinapalitan mo ng bago. So ako Okay. dati, naalala ko sa experience ko, kunwari, sa paano ba maging mayaman, tapos sasabihin sa atin, success leaves footprints. Di ba? Sabihin sa atin, i-imagine mo, i-visualize mo yung dreams mo nangyayari na ngayon. Okay, imagine mo yung outcome. Di ba? Pero hindi ko na-imagine ano yung actual identity, sino ako, anong itsura ng buhay ko, araw-araw, simula umaga hanggang gabi. Kung isinabubuhay ko na yan, na ganyang pangarap. Kasi yung old visualization na natutunan ko, okay, drive brand new car, okay, anong itsura, living your house, ganyan-ganyan. Ngayon, nung natutunan ko na kailangan ko palang, ang i-reprogram ko, hindi yung mga pangarap ko. Ang i-reprogram ko, yung identity ko, yung pagtingin ko sa sarili ko, na kailangan kong makilala, or kailangan kong ma-visualize, kailangan kong ma-picture. Kung ito na ako, yung successful na ako, anong itsura ng araw ko, anong oras ako gigising, hindi lang sa kung saan ako nakatira. Yeah. Walang kwento eh. Yeah. Yung kwento ng visualization ngayon ay pagkagising mo, anong itsura ng kwarto mo, sinong katabi mo, may katabi ka ba, gaano kalaki, saan ka, nagpupunta ka ba ng office o yung school mo ay yung trabaho mo ay nasa loob ng bahay mo, anong itsura, hanggang matulog ka sa gabi. Now you are reprogramming your identity. You are recoding your identity na hindi ako yung pagkakilala ko dati. Dahil yung MJ dati ay, Survival. yung MJ survival dati ay accumulation lang ng mga past experiences, exposure, na binigyan ng meaning. Kaya ito yung naging identity ni MJ. Kasi ito yung mga experiences niya dati eh. Yeah. Di ba? Ngayon, pwede ko pala itong palitan. Right away. Pwede kong hubarin tong Yeah. identity na to. Pwede kong hubarin tong identity na to. Itabi mo na yan, ilagay ko sa aparador na to. Hindi ko kailangan itapon. Kasi Papalitan yan mo ng pa rin bago. mabubuo sa Yeah, akin. yeah, yeah. At pwede akong mag-create ng bagong identity by me exposing myself to different people. Usap ako. So dati ang mga conversations ko dati, anong morning routine mo? Anong oras ka nagigising? How many people you talk to, etc. How do you take rejection? Mga ganyan. Yung mga tanong ko dati na, what if ito na ako, so baka kinilala ko yung identity ko na successful na ako, at yun yung binivisualize ko araw-araw. Ayun yung pamumuhay na ginaganapan mo araw-araw. Like for example, Yan yung recoding. recode. Hindi Ibig ba ano sabihin- yun? Hindi ba fake it till you make it type shit yun? Depende kasi eh. Ganito. Kunyari, ito, MJ Aguilar na nagpi-50 million per day. Hindi ka pa yun ngayon. Pero iniisip, binivisualize mo na agad, ano yung ginagawa ng MJ na nagpi-50 million per day? Gagawin mo na siya ngayon. Sige. Raramdamin mo na siya ngayon. Eh di, fake it till you make it type shit yun. Napakaganda pag-uusap niyan. Kung yung awakening ay you start questioning things, recoding and reprogramming ay gumagamit ka na ng tools. Gumagamit ka ng tools para mahubad yung dating identity mo at mapalitan ito ng bagong identity na gusto mong maging ikaw. So ngayon, let's say ito yung tool, iPhone. Okay? Okay? Kung, okay, gagamitin ko lang to, pero hindi ko naiintindihan yung konteksto fully paano siya gamitin. Ano ko lang, ginagamit ko lang to
Pang Messenger, Pang vain. pang Facebook, yun. Pang vanity. Okay. Ginagamit ko lang siya pang vanity. Yan ang masasabi kong fake it till you make it. Pero kung Okay. itong tool na to, inaral ko para mamamaximize ko siya, hindi na to pang vanity. Pwede pala akong kumita ng milyon dito. Pwede Kagaya pala tayong mag-podcast gamit yung putang Kagaya ng ng phone ginagawa na mo yan. ngayon. Kagaya ng Yeah. ginagawa mo ngayon. Hindi na to fake it till you make it. Fuck. Ano na to? Act as if na ako. Tayo nabigyan kita example, enter lang kita mabilis. Oh. Unang sahod ko sa internet, umuwi ako ng zero. Nakatira ako sa tropa ko. Alam ng tropa ko yan. Sumahod ako ng 72,000. Unang sahod ko. Tangin ang laki. Ang sarap. From zero, pare zero. Yung ticket ko pa uwi, Cebu Pac, 40K, utang pa. Pledge pa ng isang tropa yung 20 mil. So sabi ng tropa ko, bumili ka na muna ng mga gamit mo. Kasi umuwi ako sa tropa ko, dala ko 3 boxer, 3 t-shirt na itim. Nakikipisi ako sa kanya. Sahod ako 72,000. Anong gagawin mo dyan, pre? Anong balak mo dyan? So, tinights ko yung 10%. Kulang na. May nirelease si iPhone 12 Pro Max 500, parang 87K yun. Kulang ako. Pinangutang ko. Sabi ng tropa ko, tangina wala ka pang makain pre, bibili kang cellphone. Hindi pre, para gumanda quality ng videos ko. Yeah. So binili ko yung cellphone as in zero na naman ako. Pero meron ako nung phone. Pero hindi lang siya basta pang messenger, pang malinaw na selfie. Na-upgrade nun yung quality ng content ko. Nang dahil dun, mas nag-upgrade yung sahod ko next month. Yes. Basta na-utilize mo yung tool, Yeah. nakakalabas ka dun sa stage ng awakening, no? Correct. Kasi nga yung tool, nagagamit mo ng ayos. Na-utilize mo ng ayos. Maximize mo nagagamit mo yung mga features, mga benefits na hindi mo natatap. Kasi fake it till you make it ka lang eh. Okay. Pero yung ginawa mo, exactly, nag-uumpisa ka, unang sahod mo, ito yung ginawa mo, act as if yan. Yeah. Kasi yan yung gagawin ng successful na vlogger. Yeah, boy. Di ba? Yeah. Pero kunwari, pinanggastos ko agad to, party-party tayo. Parang isang tuka lang yung nangyari kung ginastos ko yun. Vanity lang yung resulta ko. Vanity lang to. Pero walang nagbago sa akin. Fake it till you make it. Alright. Parang yung may gantong, di ko alam kung practice siya or ganap, pero may ganto akong ginagawa. Na pag merong isang lugar na alam kong hindi pa siya afford nung finances ko, punta ako dun. Dadamahin ko yun. Staycation ako dun. Experience ko yung pool. Yeah. Yung kwarto dun. Yung pagkain dun. Dinadama ko siya. Oh, bro. Ngayon, hindi siya fake it till you make it na andito ka sa mamahaling lugar kahit hindi pa siya afford talaga nung finances mo. Pero nung moment na nandun ako, ibang boost yung nabigay nun sa akin. Ibang gigil. Natangin na kailangan magka-unit ako dito. Yes. Ganda dito. Ganda dito. So, na-utilize mo ba yung magandang lugar, yung big time na lugar? Para sa akin, oo eh. Kasi na-feed yung pagkatao. Balik ako dito. Kuha ko ng unit dito. Correct. Diba? So, from awakening, nagtatanong ka na, marami ka ng mga kini-question. Sa next stage, yung May tools ka na. recoding. Recoding. Reprogramming. Doon mo na inuumpisahang gamitin yung mga tools na lumapag din sa harap mo, gaganapan mo na lang para mapatunayan na yung mga inalis mo dito sa stage 2, hindi talaga para sa'yo. Correct. Maraming tools. Actually, yung kanina lang, yung ginawa mo sa hotel. Habang kinikwento mo, naalala mo, ganyan din ako dati, boy. Kasi nga nakilala ko si Ras 21, di ba? Okay. So parang itong mga to, finifeed na niya sa akin. So dahil galing akong pick up, subukan ko rin. No? May mga times dati, tol, fake it till you make it. Dahil syempre breadwinner ako, nag-umpisa ako sa struggling to stabilizing at alam ko na tong fake it till you make it. Merong isang instance, tol, na okay, punta kami Boracay, doon lang kami sa Station 3 dahil wala kaming Station 1. wala kaming ganyan dati. Yung sa Station 1, nandun yung mga mamahaling hotel di ba? Sige, ang nasa isip ko nun, kasama ko nanay ko, tapos yung 2 kapatid ko, tapos yung ex ko nun dati. Sabi ko, sige, tayo? Boracay tayo, Station 3 lang tayo. Pero hindi nila alam, nasa isip ko, hindi nyo alam, mag-swimming tayo sa mga ng hotel ng mga Station 1. Yeah, boy. Mga nasa isip. Ayan, doon yung mga hotel mga ganda. Ganun, sabi ko, sama lang kayo sa akin. Basta pag wag na kayo magtanong.
Basta, pag dire-diretso lang ako, dire-diretso lang din kayo. O, pag pinawalan tayo ng card, barilin nila tayo, di ba? Hanggat di tayo binabaril, okay, didiretso tayo. Yeah. So, ito isang example. Pero marami akong pinagagawa dati na, okay, sige, lakad-lakad kami. So, ako naman, siyempre, andito yung, pag andito ka sa Station 3, papunta ka ng Station 1, andito yung hilaran ng hotel, di ba? Yeah, boy. Silip-silip ka dito, saan magandang swimming pool, tas walang police, walang guard, etc. So, may isa dito, okay, ito, hindi ka makakapag-isip logically, gut feeling lang eh. Split second lang yun eh. Yeah. Parang okay, ito yun. Ito yung hotel na yun na magandang pasukan. Na safe. Na-infiltrate natin. Na safe. Okay, pasok tayo dire-diretso. Pasok kami. May diba, na parang stop, morning. Good morning. Good morning din sila. Ano na, no? Act as if, no? Act as if. Pati yung simoy ng, Yeah. parang inimagine mo na dito ako naka-check-in eh. Oo. Kinalimutan mo for a quite some moment habang naglalakad ko, ini-internalize ko, hinubad ko na doon ako sa station 3. No, parang ini-imagine ko anong pakiramdam, anong postura, anong posture, paano ka magsalita, paano ka maipag-usap, anong vibe mo. Kung dito ako naka-check-in. Exactly, act as if eh. Di ba? So, okay, so punta ako doon, morning, punta ako sa dulo. Imagine mo bro, ito yung mga panahon na hindi ka kailangan ng card para manghingi ng towel. Yeah, boy. Hindi kami towel, boy. Ligo kami doon. Act as if. Yeah. Oh, ngayon, syempre nandun ka. Sulitin mo dahil paano mo i-maximize yung tool eh. So, hindi ka lang doon para mag-picture. Kasama yan, picture kasi memories mo yan. Yeah. Pero habang nandun ka, ino-observe mo rin, sino-sino yung mga taong nagpupunta doon? Ano yung Mismo. mga kwalidad ng taong nagpupunta doon? Talaga. Na maaaring hindi mo na-experience sa current exposure mo. Yun yung lengguwahe natin, current exposure. Kasi iba-ibang estado Yung kumbaga, yung mga individual doon, yun yung mga taong ibang-iba sa kung ano yung circle mo ngayon. So ngayon, nagtatanong ka na naman, bakit sila afford nila to? Bakit sila parang ang basic lang nila dito? Lahat yan. Maging observant ka, ultimo. Yeah. Anong suot nila, anong brand ng suot nila. Tignan mo yung presyuhan sa menu. Kasi kung sa ngayon, mamahalan ka dito, pero isipin mo sa kanila, barya lang Almusal to. lang yun. Exactly. Mema lang yun, chicha lang yun. Exactly. So ngayon yan, naglalaro na yung isip mo. Yeah. Paano ako mapunta sa Tanginan to mga to, sa ah. ganitong estado Ang na to? yayaman Na, nito. Kung ako nagpunta ako dito, nag-act as if ako, pero sila, normal sa kanilang nagpupunta dito ng araw-araw. Anong difference? Paano? Correct, Bakit? Anong ginawa nitong mga to? So isang tool pa lang pinag-uusapan natin. Act as if. Marami pa tayong tools, success tools, yung mga pinag-usapan natin sa discovery, yung visualization, affirmation, declaration, journaling, maraming iba't ibang tools na ginawa ko. When I was starting, yung morning routine ko, ginawa ko siyang Excel sheet para ako naglalaro ng video game. Parang yun yung quest ko. Di ba pag maglalaro ko RPG, may main quest ka, may side quest ka. Yeah. So ganun ako dati. Ito yung sa 5 area ng buhay ko, ano yung main quest ko, ano yung mga side quest ko. Pag nandyan ka na sa part na yan, meron kang mga practices daily using different tools para magbago yung identity mo to where you are before sa gusto mong maging in the future, ayan na yung recoding. Nabago sa'yo, ha? Oo. Nabago sa'yo dapat. Kung di ka nag-workout dati ngayon, nag-workout ka na. Hindi pwedeng mag-stick ka dun sa ginagawa mo before, tas gusto mo ng bagong ikaw ngayong 2026. Kaya ako nasabing nandun ka. Sa recoding, nandun ka sa reprogramming. Ngayon, sa estado ng realidad ng mundo, kung kanina ay struggling, culturescape, stability, awakening, mga successful na tao yung nagre-recode. Ito yung may mga morning routine. Hindi na sila sabay sa flow ng matrix. Legit. Meron na silang sariling flow. Kaya sila successful dahil nagke-create na sila. Hindi na lang sila nagko-consume. Hindi na lang basta nagtatanong. Legit, no? Ginaganapan na nila. Yes. Yan nangyayari sa'yo ngayon. Share ko lang mabilis kasi taga Bulacan ako, isa na si Del Monte, Bulacan. Ngayon, tangina dito lang ako. Kaya ako ng empire ko dito. Tangina lahat sila nasa south eh. Paki ko dyan. Hanggang sa may namit ako na billionaire monk. May namit akong billionaire monk class.
2025, November, sinama ko ni Tibra. May na-meet akong billionaire monk na sobrang banayad na nilalang niya lang. Kalmado lang siya. Ngayon, dahil billionaire nga siya, so connect kami, chinat ko siya. Sabi ko, Chip, baka may mga task ka dyan na pwedeng ipagawa sa akin at sa tingin mo, pasok yung skills ko. Chinat ko siya. Chinat ko siya. Ngayon, magre-response kaya to? Billionaire monk, ba't magre-response to? Nag-response siya, puntahan mo ako sa opisina ko dito sa Alabang. Ngayon, pagpunta ko sa Alabang, inang lugar to ah. Kasi nung una, BGC, may mga tropa ko dyan sa BGC. Mag-BGC ka, dito ka. So pagpunta ko lang sa BGC, oo, punong-puno siya ng oportunidad, pero parang ang stressful eh. Kasi sa Abu Dhabi, sa ganun ako tumira, yung parang pinaka-sentro ng city talaga. Katabi ko, World Trade Center. Ganun ko lang na vibe yung BGC. Pero nung nakita ko yung Alabang, inang lugar to ah. Parang sabi ko, andito yung money making at the same time, andito yung living. Kasi sa 4 years na experience ko na yung money making, di masaya eh. 'Di ba? May pera pero yung living. Inang Alabang to, good shit tong Alabang ah. Ngayon, nakagrab lang ako nun. Kasi coding ako nun eh. Punta ako sa kanya, na-meet ko siya. Kwentuhan kami, casual lang. Hindi tungkol dun sa nilapit kong task. Kwentuhan lang kami. Hanggang sa, na-realize ko, ano kayang gusto ni God na ganapan ko today? Kasi hindi naman namin napagkwentuhan yung tungkol sa business. Nagkwentuhan lang kami ng ano. Lakad ako, pagbaba ko, may ano sa tapat, yung para siyang mall, yung mulito. Tawid ako, lakad ako. Lakad ako. Ang ganda dito ah. Ang daming kainan ah. Na mga kainan na first time ko siyang makita ah. Pasok ako sa isang, parang natripan ko talagang kainan. Ang ganda nito ah. Ngayon, parang burger, 700. Inang yan ah. Pero, the fact na nakatayo to dito, ibig sabihin, hindi to lugi. Kinakain to ng mga tao araw-araw. Hindi sila lugi, dito tinikman ko. Sarap pa. So, lakad-lakad lang ako dito sa Alabang. Hindi ko lang na-video. Inang lugar to ah. So, dinama ko siya. Dinama ko siya as if na taga doon ako. Inang ganda dito. May 7-Eleven dito. May mga puno. Inang ganda dito ah. Tapos, ito yung mga building. Pag may gusto kong puntan, ito na agad siya. Ganda dito ah. Hanggang sa, andito na ako. Inasnap, nandito ako. Papatirahin pala ako dito sa South. New Year, parang naglilipat ako. Putukan ha. Gulat nga ako eh. Happy New Year! Nagpuputukan ako, naglilipat ako. Bumabiyahe ako, nagpuputukan yung mga kapitbahay ko. Happy New Year ako, naglilipat ako. So, Kasi walang traffic yun. Oo, wala. Mag-isa ako sa Skyway eh. Tapos ako, syempre, tinatanong ko na agad yung sarili ko. Sabi ko, putang ina, ang ano nito, ang random nito ah. Walang nakapredict nito ah. New Year's Eve, nasa biyahe ako kasi naghahakot akong gamit. Pero gusto ko siyang i-execute kasi nga, sabi ko dun sa tropa ko, sa makakasama ko, para January 1, day 1 tayo. So may tropa ako, may kasama ako na same agenda kami. Gusto naming mag 100x yung kung sino kami ngayong 2026. Solid. Sabi ko, putang ina, grabe yung test agad na sa declaration kung times 100 ngayong 2026 ah. New Year's Eve naglilipat ako. Putang ina, pero nung nadama ko si Alabang, si South, nadama ko siya. Nasarapan ako, niramdam ko siya, okay pala dito ah. Ngayon, nandito na ako, okay naman pala talaga. Yes. Okay naman pala talaga. So para sa akin, mahalagang ngayong 2026, palitan mo yung pakiramdam mo eh. Kasi pag pakiramdam mo ng pakiramdam na, ganito lang sinasahod ko eh. Hindi ko afford yan. Hindi ako para dyan. Para sa mga mayayaman yan. Hindi ako pasok dyan. Correct. So hanggang doon ka na lang talaga. Tama. Bukod sa dinadama mo, niraramdaman mong mahirap ka talaga at ganito lang sahod mo, dinideclare mo pa. Correct. Diba? Hindi ko afford yan, pang mayayaman lang yan eh. Ako, na ambisyoso, ang tawag dito, ambisyoso eh. Ambisyoso, social climber, diba? Hindi mo afford pero pupunta ka dun. Correct. Pero yung kahalagahan ng madama mo yung kung ano yung normal dun sa mga above sa'yo. Ang laking ano niya, ang laking gain niya para tumesting ka. Correct. So 2026, Correct. testing ka. Ang ganda ng pangyayari sa'yo, bro. Yeah. Na-remind ako na yung tools nandito na, available na,
ginagamit natin actually, hindi lang tayo aware na nagagamit natin sa maling environment at sa maling gamit. Kunwari, start tayo sa sa declaration. Ang principle kasi ng declaration, you change your thoughts, you change how you feel, you change your language, you change your world. So, yung time na nasasabi mo, ganda dito, de-declare ko, ganyan-ganyan. Kasi nanggaling yan sa pakiramdam mo at nanggaling yan dito. Yeah. Di ba? Meron nangyari sa buhay mo na masabi mong, hindi, ayoko na. Papalit ako mag-100x ang buhay ko. At na-imagine mo anong itsura ng 100x mong buhay. At nung na-imagine mo siya, naramdaman mo siya, kaya mo siya dineclare. Ngayon, ginagawa mo at nagbabago na yung mundo mo. Totoo. So, yun yung ngayon, tool yan yung declaration So, maaaring nagagamit na to ng mga taong nandito sa Culturescape. Ang Gamit sabi na nila, gamit nila Ang actually. hirap ng buhay kasi yun yung iniisip mo at yun yung nararamdaman mo. Kaya Yeah. yun yung mundo mo. Hindi mo sila masisisi dahil yun yung exposure nila. Kaya natin pinag-uusapan dahil maaring hindi kayo aware na ginagamit nyo siya, palitan mo kung saan mo siya ginagamit. Aralin mo pa para ma-maximize mo. Isa pang example, pare. Nung unang pagka-graduate ko, apply ako BPO, magi-start 3 months pa. Pero tanggap na ako Yung mas hiring sheet sa BPO. 3 months bago mag-start. So ako, natanggap nga. Tagal naman mag-start. Ang ginawa ko, imbis na maramdaman kong mag-antay at mabad trip muna kasi ang tagal. Hanap ako ng kasi IT ako marunong naman ako kahit papaano sa hardware. Nagbantay ako ng com shop doon sa tropa ko. Parang 60 na PC. Bantay yung com shop. So ngayon, sasahuran ako ng tropa ko ng 300 pesos. Kung dadamahin kong lugi ako, pakiramdam ko talagang lugi ako. Tama. Pero dinama ko na. Tiyempo ko habang nag-aantay ako dun sa onboarding ko dun sa corporate na gaganapan ko. May 300 per day ako. Tapos nagbabantay lang ako ng mga estudyante yung nag-cutting. Good shit. So it is a matter na kung paano mo tinitignan yung mga nangyayari sa'yo. Correct. Kasi kung negative ko siya, dinama. College graduate, may bachelor's degree ang puta. Sa daw 300 pesos. Bantay ang com shop ang puta. Nakakaya sa mga kabatch ko. Kung ganun ko siya dinama, talagang nakakahiyat, nakaka-down. Tama. Pero dinama ko siya in a positive way. Paldo. Okay, sa nakatambay ako habang inaantay ko yun. May 300 per day ako. Libre computer pa ako. Sarap. Di ba? Tama. Ngayon, nung nagtatrabaho na ako, start na ako, Mandaluyong, San Jose del Monte, Bulacan ako nang gagaling ang punyeta na yan. Ang pasok ko, 6 p.m. hanggang 3 a.m. Para makarating ako ng 6 p.m. doon, dapat umaandar na ako, nasa biyahe na ako ng 1. Ow! 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 oras akong bumabiyahe papunta. Tindi. Tapos pauwi, 3, makakasakay ako 4. Nandun ako sa amin ng 8. 8, 9, 10, 11, that gising na ako para gumayak. Tayo na boy, doon ka na natutulog. Mismo, sa biyahe. Oh. Sa biyahe. Shit. So ngayon, kung titignan ko na naman yun na inang trabaho to, nakakapagod, nakaka-stress. Nakakapagod at nakaka-stress talaga. Tapos apektado na yung performance ko. Correct. Pero dinama ko siya as exercise sa akin to. Kasi yung biyahe ko, nakakatatlong lipat ako bus, jeep, bus, or bus, MRT. So nakakailang lipat ako, sa type sheet. Tinignan ko siya as first experience ko sa totoong buhay. Nice. Di ba? Ngayon, yung sinasahod kong kulang-kulang mga 27,000, 28,000. Correct. Mukha siya, nagmukha siyang ang laki-laki niya. Dahil lang in-enjoy ko yung pagtatrabaho sa ganun. Correct. Pero kung titignan mo sa ngayon yun, mataas na standards ng mga kabataan yun, hindi sila tatanggap ng ganung sahod para sa ganung struggle sa pagpasok pa lang. Tapos sa ganung shift, hindi sila tatanggap nun. Pero dahil yung pagkakatono ko, okay lang, mukha lang siyang mahirap, pero pag ginalingan ko to 2 months, mamamaster ko yung ginagawa. Nahanapan ko siya ng technique kung paano ko siya natatapos ng 4 hours lang. Tapos ko na yung quota ko. So, na-enjoy ko. Diba? Tumatay ako 1 hour. Pero tutulog ako doon. Si cellphone ako. Di ba? So, it is a matter ng kung paano mo lang tinitignan yung nandyan sa harap mo. Correct. Laging merong nandyan sa harap mo.
Ultimo, unemployed ka ngayon, nag-start yung 2026, unemployed ka. Kailangan mong ganapan yung pagiging unemployed mo. Ano yung mga dapat mong ginagawa na pwede mong i-execute ngayon din? Kasi kung titignan mo na, nag-aantay lang ako ng applyan dyan sa munisipyo. Putang ina, nag-aantay, mag-LinkedIn ka, mag-Jobstreet ka, or kung ano mang, may halos lahat ngayon, naka-cellphone eh. Sabi niya, di ako marunong. Tangina, may YouTube. Tama. Ultimo ako yung pag-i-edit ko, tangina na YouTube ko lang din Tama yan. eh. Yung Adobe ginamit ko before, crack lang. Correct. Google, YouTube. Di ba pag nag-download ako ng gantong tool pang edit na pang practice, baka magka-virus, tangina, di-reformat mo ulit, trial and error nga eh. Tama. Diba? So, kung ano man yung nasa harap mo, ganapan mo na siya ngayon. Correct. Umpisahan mo na ngayon. Correct. Diba? Tapos damahin mo as if na parang, ito ang babago ng buhay ko. Tama. Kasi pag dinamam, isa din yun sa mga nakikita kung bakit may mga tumitesting. Ito may mga tumitesting na pre. May mga tumitesting pero hindi tumatagos yung kung ano yung tinesting nila. Kasi sila mismo yung kumukontra dun sa tinitesting nila. Correct. Like for example, magbi-business, 20K lang lalabas ko dyan para pag nalugi. Yes. Tangina yung thinking para pag nalugi, 20K lang. Tama. Sila mismo yung kumukontra dun sa tinesting nila. Correct. Di ba ngayon, 2026, may mga tumesting na, pero sila mismo yung kumukontra dun sa gusto nilang, sa tinesting nila. Katanga. Ano? So, pag may tinesting ka, dapat ikaw mismo yung numero unong kumpiyansa na magbubumat, tatagos yun. Correct. Di ba, may nagsabi nga sa akin, tawa ko ng tawa, sinong tanga ang bibili ng damit na may pangit na nakasulat? Tama. Sabi na ako nun, Boss RDR. Sinong bobong magsusuot ng damit na may pangit na nakasulat? Ako, nakapagbenta ako millions. Panis. Di ba? Kasi ako mismo, kumpiyansa ako dun sa branding ko. Correct. Pangit lives matter. Di mo kailangan maging gwapo, di mo kailangan maging ganto. Proper pangit ka, magiging class S ka, experience mo yung life. Yes, sir. Sasarap. Sir. Ang ganda nung sinabi mo, bro. Lahat to anchored sa belief. Yeah. Lahat to anchored sa paniniwala. Faith works agad, pre. Kasi walang definite na pag ginawa ko to, sureball ba? Correct. Wala. Talon sa bangin ba? Bro, napakalakas ng paniniwala to the point na ultimo scam. Yung mayaman. Mismo. Dahil napapaniwala eh. Yeah. At yung paniniwalang ito na i-transfer sa'yo, Yeah. yung conviction mo, dala-dala mo na kahit hindi ka sigurado, Yeah. hindi mo alam na scam pala to, ganun ang nangyayari. Ganun kalakas ang paniniwala. Paniniwala. Yeah. Sa oportunidad, scam. Yeah. Kahit sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, maraming scam na hindi natin alam dahil yung paniniwala natin na shape automatic na namana na lang natin na ibigay sa atin ng mundo. Hindi mo kasalanan, no? Talagang pero kung naririnig mo to at hindi ka uma-action, kasalanan mo 'yan. Yeah. No, pero yung mga hindi pa nila wala pang awareness, hindi pa naaabot itong mga impormasyon na to. 'Di ba? Ito yung mga pinagdadaanan nila ngayon na namana lang 'to eh. Hindi nila alam na, okay, yung pangarap ko pala, ultimo yung pangarap ko, hindi ako yung pagmamay-ari. Kasi yung pangarap ko, nabuo lang to, kakapanood ko ng commercial, tsaka ng mga aspiring na buhay. Kung dati sa mga pelikula, ngayon, sa mga social media posts, ng mga pinapalo kong influencer. Ultimo to, pre, kapag pinanood mo to, as if, si MJ, tsaka si Ato, gusto lang nilang magpasikat ng podcast nila. Hindi mo siya pinakinggan as if na, tangina, tama yun ah. Correct. Hindi lahat ng sinasabi namin dito, ito yung dapat or ito yung tama. Correct. Nagkukwentuhan lang din kami dito, comment down below din kasi natututo rin kami sa inyo. Correct. Mamaya may iba pa palang mundo na hindi kami aware sa comment section, mababasa namin. Ngayon, kung titignan mo to at paniniwalaan mo to as if na, hindi nagpapasikat lang sila para pinapasikat lang nila yung podcast nila. Kaya nila pinagsasasabihan. Ayun talaga yung mararamdaman mo. Nasa kada may napapanood kang ganto, may pinapanood kang nagpapasikat lang. Consumers agad. Correct. Di ba? Correct. Pero kung papakinggan mo to as if na, uy, libre ah. Walang subscription ah. Correct. Tapos, tama yung sinabi ni MJ dun ah. Oo nga no. Game na nga. Di ba? Nag-benefit ka. Correct. Yung mga paniniwala natin. Paniniwala man. Correct. Nabubuo ito
through verbal conditioning. Ano yung mga naririnig natin nung maliit tayo sa paligid natin, sa magulang natin, sa kinalakihan natin. Pangalawa, through modeling. Ibig sabihin, ano yung nakikita natin? Ano yung napapanood natin? Di ba? Pangatlo, experience. Ano yung mundo na expose tayo ngayon, noon, nung panahon na yun. So, verbal conditioning, modeling, tsaka experiences. Ito yung mga ebidensya na nilalagyan natin ng meaning. At pag nalagyan natin to ng meaning, nagiging belief ito, nagiging paniniwala ito. Kasi pag naulit itong yung same na ebidensyang to, babalik ka dun sa same meaning. Mas nagiging solid yung paniniwalang na nabuo. Kaya yan na yung nagiging identity. Yeah. At identity natin, kunwari, nakalakihan natin, ang pera, hindi mo kinikita ng mabilis. Pinaghihirapan natin yan. Hindi tayo tumatay ng pera. Correct. Ano yung may 5 piso? Kung yan yung naririnig ko dati, yan yung verbal conditioning ko nung nag-uumpisa ako. So yan, dahil yan yung naririnig ko, yan yung naging... Ganon na ganon ka sa pera tuloy. Yan yung naging meaning na nilagay ko, dahil yan yung na-experience ko, yan yung naging paniniwala ko. Kaya ngayon, kahit sinusubukan ko magnegosyo, ang hirap maniwala at pinagdududahan ko sarili ko, dahil yan yung operating system na pinanggalingan ko nung dati. Hindi tayo nagtatain ng pera, hindi pinupulot ang pera. Kaya hirap na hirap ka ngayong paniwalaan na ang pera ay overflowing. Kaya kahit gaano kaganda yung negosyo mo, kahit gaano kabago yan, kahit gaano ka-relevant yan, kung bit-bit mo yung verbal conditioning na paulit-ulit mong naririnig subconsciously dati nung maliit ka, yan yung resultang nadadala mo sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon, kahit gaano kaganda yung oportunidad na ginagawa mo. So babalik tayo ngayon dun sa 4 stages of consciousness. 'Di ba na ito pala kasi meron akong trauma dati, na naging paniniwala ko, ito yung kailangan kong dalhin sa awakening na dapat kong ilawan ng awareness para mabigyan ko siya, mahanapan ko siya ng tool at i-record ko siya araw-araw. Na ultimo nung bata ka, kaya pala majority sa atin takot na takot tumesting. Kasi nung bata tayo, huwag ka pupunta doon. Exactly. Hoy, dito ka lang. Yes. Kunyari, bata ka, gusto mong pumunta doon, may nakita kang buhangin, anong pakiramdam ng buhangin? Huwag mawawakan yan, dito ka lang. Correct. Kaya pati paglaki mo, takot kang tumesting ng mga bagay-bagay kasi nga, Correct. bata pa lang, binawalan ka na. Ngayon, itong malupit. Ako ikaw 30. Dami niyan, tol. 30 ka, di ba? 28 ako. Naniniwala ako, lumaki ka sa ganun. Ako, lumaki ko sa ganun. Bro, meron pa. Huwag ka maingay. Okay. Huwag ka sumali sa usapan namin. Dito ka lang. Bawal kang sumali sa usapan ng Di ka na sinama talaga eh. Kanina ka pa eh. Effect ngayon, kahit may gusto siyang sabihin, hindi niya masabi. Hirap siya. Hindi lang sa karir, ganun din sa personal kong buhay. Maaaring sa nobyo-nobya, sa partner ko, sa anak ko, sa magulang ko. Hindi ko masabi kasi yung verbal conditioning na dala-dala ko na maliit ako eh. Ngayon, lumaki tayo sa parehas na ganong household. Tapos, andito tayo ngayon nagsasalita. Ikaw, personal, ano yung ginawa mo para malampasan mo yung ganong? Kasi parang barikada yun eh. Di ba? Yung upbringing na ganon, barikada yun na humaharang sa full potential mo bilang individual. Ano yung ginawa mo para matanggal yung barikada na yun? Tama. Okay, recap tayo. Pinag-usapan natin yung iba't ibang level ng realidad. Yeah, Meron boy. tayong struggling, stabilizing, meron tayong success. Meron sa consciousness naman o sa kamalayan, meron tayong culturescape, meron tayong awakening, meron tayong recoding o reprogramming. Itong dalawang to, meron pang huling level yan. Pero pag-usapan muna natin, ano yung ginawa ko? Paano umaangat, nagbabago yung kamalayan ko para yung estado ko sa buhay sumusunod din? Ito lang yung palaging naririnig ko ever since sa mentor ko si Rasuson. Okay. GEC. Paano? GEC. GEC. Ano yun? Growth Experience Contribution. Yun lang lagi ang goal ko araw-araw. Kung meron akong goal, checklist, araw-araw sa buhay, yun lang lagi. GEC. Dalawang part yan. GEC tsaka Extreme Self-Care. ESC. So, unang pahina, GEC. Ito yung checklist of growth. Ano yung kailangan ko or dapat kong gawin sa buhay today na outside of my comfort zone so that by the end of the day, ibang tao ako. Yun yung growth. Okay. Aral ako. Diba? Anong pwede kong aralin pero para nadagdagan yung skill ko?
experience pala, yun yung sasabi kong anong pwede kong experience puntahan, gawin, para meron akong bagong experience na magko-contribute sa growth ko na hindi ko pa na-experience dati. Kagaya nung ginawa mo na ni-reach out mo yung mayaman na bilyonaryong monghe na hindi ko sigurado kung re-replyan ka, pero ni-reach out mo lang. Bagong experience yun sa'yo. Yeah. Pero alam mo na may ikalalago yun ng pagkatao mo. Yeah. Ganun din yung pagpunta mo dito. Yeah. Na nakipagsapalaran ka. Pati every time nakikipagsapalaran ka, bagong experience sa'yo yun na mag-evolve ka ng ibang tao. Now, para hindi lang tayo success. Balik tayo dun sa 4 levels of consciousness. Yung pang-apat na yan ay yung tinatawag na limitless. Limitless. Culturescape, awakening, recoding. Limitless. What the fuck? Limitless? Walang tangin na limitless? Yung limit na inilagay sa atin ng mga beliefs na minana natin sa culturescape, wala nang dating, wala nang limit pagdating sa'yo. Kasi may ibang separate realidad ka na, separate mundo ka. Now, ang nangyayari dito sa mga taong to dahil may sarili silang rules eh. Ibang game yung ino-operate nila, yung estado nila realidad sa buhay, significance. Now, they can now help other people get out of their stages of reality. Kaya nandun sila sa significance. Limitless. They're now showing the way. So kaya, growth, balik tayo, paano ka magta-transcend? Growth, mag-aral ka, mag-evolve ka, knowledge, skills, magdagdag ka ng experience na bago sa'yo, na may kaambag sa pag-evolve mo ng pagkatao mo. Pero iisipin mo rin, hindi lagi taking. Iisipin mo rin, letter C, contribution. As a human, ano yung may iaambag ko sa kaharap ko, sa sitwasyong ito, sa kwartong ito, para mas maging maganda ito in any way, shape, or form. That's contribution. So, dahil ang nagiging output nun, pinapawin mo kung sino yung nasa harapan mo. Pinapanalo mo sila. So, naturally, pag pinanalo mo ang isang tao, yun din ang ibibigay sa'yo. Growth, experience, contribution. Aral ako, kaya masasabing aral ako. Lahat ng to, dinevelop ko, inaral ko. Hanggang ngayon, nag-aaral ako. I spend an hour a day minimum to block sa kalendaryo ko para lang mag-aral ng panibagong skill and then experience. Then I always about how can I contribute to other people. Ito matindi, tol. Isa sa malaking higante, di ba? Malaki na higante pa, sobrang ano nun, na bumabara sa mga nasa survival, mag-try or tumesting or mag-level up. Kasi like for example, sa akin, pinag-aral ako, tapos magte-testing ako ng ibang game. Halos itakwil ako, halos isumpa ako ng angkan ko. Ngayon, siyempre, wala namang individual na nag-enjoy siya na kinamumuhian siya ng pamilya niya, ng angkan niya. Di ba ngayon, as an individual na gusto mong tumesting ng ibang game, matik yun, kakamuhian ka eh. Ultimo tropa mo, sa tingin nila, baliw ka eh. Yung pamilya mo, tingin, ikaw pinakatanga, ikaw pinakabobo. Pinag-aral ka't lahat, sinayang mo. O bilang individual, paano? Kasi ang hirap mag-proceed, real talk. Ang hirap mag-proceed nang alam mong may mga nagagalit sa'yo. Alam mong, hindi ko naman sinasabing hinihila ka pababa, it's just happen na hindi lang nila naiintindihan yung nakita mo. Hindi nila nakita yung nakita mo. Ngayon, kung ano man yung nakita mo na hindi nila nakita, paano kang aandar, paabante, nang alam mo yung buong pamilya mo, suklam sa'yo. Correct. Paano? Correct. Simpleng paraan, easier said than done. Ito siya. So kung pag-usapan natin yung psyche, sabay pag-usapan natin yung paano. Yung psyche nitong taong to na nanonood ng podcast, nag-GEC, nag-growth, execution, contribution, tumitesting. Kaya lang yung paligid niya nega eh. Yeah, okay? Maaaring hindi dahil negative sila, kundi dahil ganun sila magpakita ng pagmamalasakit na itong taong to, ikaw, ayaw ka lang nila masaktan. Oo. Kulang lang sila ng lingwahe at vocabulary dahil yung exposure nila, yun eh. Yeah. Di ba? Hindi sa ibang mundo, yun lang yung alam nila. That's the best way they know how. Di ba? Ngayon, ikaw naman na may exposure dahil iba yung exposure mo, maaaring iba yung pinapanood mo, iba yung barkada mo, iba yung peers mo, iba yung mundo mo ngayon kasi kung dati sila nanonood sa TV, ikaw nanonood sa cellphone. Kaya ibang-iba, hindi talaga ay magkakaintindihan. Mismo. Diba kasi sa ibang buhay sila nabuo, na shape yung belief nila, ibang mundo, ibang era. Ikaw, ibang era din na shape yung belief mo eh. Yeah.
So ngayon, ang tanging common lang sa atin, yung boses ng Matrix na wag kang mag-ambag, wag kang magsalita, manahimik ka, wag kang sumubok. Dito ka lang sa... Matrix is sistema. Ito yung... Sistemang andito ngayon na nangyayari. Some call it invisible hand, some call it sistema, some call it aliens. But whatever that is, ang pinaka-common sa atin is sumunod ka lang, sheep ka, wag kang magtanong. Yun yung nagko-control. Yun yung something na nagko-control sa'yo na ito yung gawin mo, wag kang mag-isip. Yung belief na yan, yung programming na yan, yung OS na yan, na pare-pareho tayo. Kasi yung mga magulang natin ngayon, doon na buhay eh. So ngayon, dahil ito yung modeling natin, ito yung verbal conditioning natin, ito yung experiences natin, so kahit sumusubok na tayo, tumitesting na tayo, kahit alam natin na labas to ng comfort zone natin, yung mga tao sa paligid natin, ang interpretation nila dyan, danger zone yan. Huwag Mismo. mong gawin yan, masasaktan ka. Huwag mong gawin yan, papalpak ka. Huwag mong gawin yan, ganito, ganyan, 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 ganyan. So, papaano natin ngayon, papaano tayo tatawid? Paano tayo tatagos? Kasi ito wala mang nagvo-voice out nito na lalaki. Correct. Pero iba, masakit sa pakiramdam na alam mo namang etong gusto mong gawin, kayo din naman magbe-benefit nito na pamilya ko na loved ones ko yes. Pero habang nakikita mo sila na parang hindi naiintindihan yung gusto mong gawin, parang hindi ka nakakaramdam ng suporta, masakit dito yun. Lalo bilang lalaki ngayon, paano mag-proceed? Bro, gets ko. Nakaka-discourage. Oo. Kasi, tol, kaya ako nga nile-level up yung sarili ko Yeah. para bigyan kayo ng mas magandang buhay. Yeah. Hindi mo ba ito naiintindihan? Yun yung ano natin dyan eh. Self-talk na conflict na nangyayari eh. Dahil, kahit nagde-GEC ka, kung wala kang ESC, extreme self-care, palagi kang maapektuhan ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo, tungkol sa gagawin mo. Palagi kang magre-react sa newsfeed, sa algorithm na nakikita mo sa newsfeed na bakit ang ganda ng buhay nila, ako ganito lang, hirap na hirap ako. Sana meron akong supportive na pamilya, na partner, na nakikinig sa atin. Bukid pa siya. External, no? Exactly. External validation. Exactly. So hanggat hindi ka nagsi-self-care, kasi pag nag-self-care ka, ikaw mismo, love mo yung sarili mo, Correct. kaya mo maging masaya ng ikaw lang, Correct. na-enjoy mo ikaw yung pagiging solo mo. So, oo, nagmamatter ang paligid, Correct. pero hindi na para mauga ka pa sa kung anong ginagawa ng paligid. Tama. Correct. So, to sum up, step 1, self-care. Correct. Gusto mong mag-proceed, gusto mong tumesting, gusto mong hindi mauga sa sasabihin ng iba, self-care. Step 1, alamin mo muna sino yung gusto mo maging ikaw. Yes. Pangalawa, Sino yung gusto mong maging ikaw? Ano yung itsura niya? Ano yung katawan niya? Ano yung... Kailangan specific, no? saka mo ipapasok sa self-care. Kasi yun yung paraan para kahit tumitesting ka, o sabihin natin, tumagos ka na sa testing, nag-commit ka na, yung extreme self-care, yun yung armor mo sa Matrix. Yeah. Dahil binasag mo na siya internally, bago ka pa maapektuhan ng external na stimulus. Nagets mo na agad yung game na, itong mga ganto-ganto yan. Ganto yung effect niyan sa akin. Umpisa pa lang, hindi ka na reactive. May sarili akong game, di ako mag-react sa'yo. Kaya nga extreme self-care, paano ba yan ginagawa? Morning routine. Meron kang mga rules sa sarili mo na ikaw ang paano mo nilalaro ang buhay. Magkaiba yung may non-negotiables self-care, ka. Magkaiba yung self-care sa isolation na Kasi nami-misinterpret ng iba na, tangina, kina-cut off nila lahat. Ako lang ang nag-i-exist sa mundo ko. Tama ka. Tama. Which is mali. Correct. Hindi naman ikaw lang mag-isip. Magkaiba yung self-care dun sa, tangina, ika-cut off mo lahat kasi pakiramdam mo, ikaw lang yung nagmamatter, Kahit i-isolate mo yan, apektado ka, may inaction ka o wala, yun yung contribution mo. You have inaction or action, yun yung contribution mo. Self-care. So self-care, meron kang non-negotiables, meron kang rules. Ano example ng mga non-negotiables? Like for example, ikaw personal. Sa akin, ganito ko siya titignan. Parang video game talaga. No? The way I see it. So, meron akong body, meron akong iba't ibang pillars. No? Meron akong body, ito yung health ko, gusto kong improve sa health. Heart, yung relationship, connectability, how I express.
Masasabi kong, okay, maganda yung relationship mo, could be, or bukas na bukas ka kung the way you express yourself, PSE, personal self-expression, 10 out of 10, you are able to express yourself in the highs and in the lows. May mga tao na easily accessible sila sa sadness, sa kalungkutan. May mga tao na easily accessible sila sa happy lang, pero pagka malungkot sila, nakangiti pa rin. Pag nasaktan sila, nakangiti pa rin. Mali ba yun? Hindi naman siya mali, it's just that incongruent siya sa'yo kasi. Hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Exactly. Tinatarantado mo sarili mo. Exactly. So off-cam, ikaw din yung dinudurog mo sarili mo. Correct. Yeah. Correct. So, meron ding mga taong wala nang pakiramdam. Numb na. So, bakit? Dahil the way we experience ourselves and the way we experience other people na binibigyan natin ng interpretasyon at meaning. So, anong example? Kunyari, gusto kong ma-develop yung heart department ng buhay ko o relationship ko, perfect self-expression. Ano yung mga examples niyan? Maybe you do 1 affirmation a day. Mag-affirm ka ng random na tao a day. Practice mo lang, no? Genuine affirmation. Kasi sa umpisa, awkward yan, lalo sa ating mga lalaki. Oo. Pero tol, pag dumating yung point na sanay ka na, natural na sa'yo, yung mga tao yung maghihiwagaan sa'yo, ibang klaseng tao to, ba't ganito to? Pero iba epekto nun. Oh, bro. Kunyari may in-affirm ka, iba yung epekto sa kanya at the same time, iba yung epekto sa'yo kasi nakita mong nag-iba yung energy niya, gumaan. Exactly. Yan lang pag-uusapan natin sa heart. What if naging natural yan sa'yo? Anyone and everyone you meet, iniiwan mo palagi ng affirmation. Dali natin sa bahay. What if ganyan yung relasyon mo sa pamilya mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa partner mo? Ina-affirm mo yun ng genuine affirmation every day. Ang tindi, baka hindi kayo maghiwalay. Mismo. Di ba? So heart. Totoo. So body, heart. Yung career naman o yung money, ang pagtingin ko dyan, build. Ang langgaway ko dyan, build department. So, builder kasi ako eh. So ano yung kailangan ko i-develop? Kailangan, nag-block ako ng time para mag-aral. Pwedeng facilitating. Inaral ko rin yan, bro. Yeah. Yung mga pinagdudura namin dun sa Discovery, bro, inaral namin yan. Ulit-ulit, feedback, etc. So build, paano kayong gagawin? So, spirit. Okay. Kasali ang spirit. Para sa akin, ito ay clarity. Para sa akin, ang practice ko dito ay meditation. Ito yung quiet time. Kasi yung wifi ko, yung aking intuition. So, pag hindi ako nag-meditate, hindi ako nakakonect sa wifi. Pag nag-meditate ako, connected ako sa wifi, hindi ko kailangan isipin papaano, hindi ko kailangan i-manipulate. It will come. It will land. Yeah. Dahil the universe is in my favor. Parang ano siya, no? Konektado ka sa wifi, strong yung connection mo, kusang darating lahat. Parang cellphone na naka-auto-update lahat. Yes. No? Yes. Yeah. Oh. So magulat ako, may mga pagkakataon sa buhay mo na kung dati mahirap kumita ng pera, yun yung belief mo dati. Tapos hindi talaga nag-make sense eh. Logical talaga eh. Pero makikita mo, maraming illogical talaga na nangyari sa mundo. Hindi mo mapaliwanag logical, pero ba't nangyayari? Dahil may mga elemento sa mundo, we call it universal laws, na ito yung mga non-man-made law, kagaya ng law of gravity, na maniwala ka o hindi, gano'n ka kabait, gano'n ka kasama, anong religion mo, it will apply to you. Eh. Yeah. Oo nga, totoo. Tama. Yeah. Oo nga. Bro. Galing nun. Yung mga batas ng mundong ano. Napakalalim nito, boy. Tanginang yan. Ako ang natututo dito. So, di ko alam kung na-enjoy nyo, pero ako na-enjoy ko. Enjoy ko yung nangyayari. Sobrang sarap na may kasama tayong aral. Aral to siya kasi. Aral siya. As in aral. Pwede rin kayong mag-aral. Alam niyo pa paano ba ako nag-aral? Bukod sa YouTube University, habang nagle-level up ka sa estado ng mundo at nagkakaroon ka ng tamang kapital, i-reinvest mo sa sarili mo eh. Yun talaga eh. Enroll, gaya ni ginawa mo. Discovery. Bago naman ako nag-facilitator, katakot-takot din na enrollment yung pinagagawa ko. Hanggang ngayon, we're still we call it education plan. So, ano yung education plan mo for the year? Pero lahat ng to, nung nag-uumpisa ako bro, nung nasa struggling phase ako, hindi ko nga alam na kailangan pala may education fund eh. Kailangan pala may ganto ganyan, kailangan pala aral, kailangan pala ganto. Yeah. Kasi wala akong exposure eh. Pero yun nga eh, when you act as if,
when you maximize the tool, bumibilis yung proseso mo sa pag-angat mo sa realidad o estado mo ng buhay. Kasi, binabasag mo yung nakalakihan mong culturescape o paniniwala. Pero unless magpapakain ka sa takot, yung boses ng Matrix o ng comfort o ng ilusyon, yung boses ng Matrix, hindi ka talaga makakatranscend. Walang You stay pinanganak there. na ganito. Diba? Kumbaga, Correct. aral. Correct. Siya aral. Yun sa akin, ano naman siya, parang random, halo-halong experience siya sa buhay. Ginrind mo rin. Yeah. Tol. So maganda yan, 2026 sabay-sabay tayong mag-aral. Noong umpisa na rin namin. Pero especially yung self-care, yan. Ko-workout na Ang kami. ganda ng ginagawa mo, pinapakita mo sa kanila yung ano. Pinapakita ko sa kanila, ultimo yung pinaka nakakahiyang parte. Na tipong, nagko-comment, tanginang gaan ng binubuhat mo. Ayun yung umpisa eh. Correct. Tama. Kasi ayun din yung nakita ko ngayon sa SOCMED, kaya maraming naliligaw. Kasi ang nakikita na lang nila, yung resulta na lang. 'Di ba? Ang na-flex na lang kasi yung resulta na lang. Pero yung pinagdaanan, hindi nakikita. Tama. So, ganun din sa pag-ascend natin sa iba't ibang stages of consciousness. Kung may gagawin kang tools o routine, from awakening to recoding, kunwari, mabinanggit ko kanina body, mag-workout ka, o di ka pwede magbuhat ng mabigat agad eh. Yeah. Magaang muna. O relationship sa heart, hindi ka sanay mag-affirm. Huwag ka muna mag-sampu. In fact, huwag ka muna mag-affirm. Pwede ka munang magbigay pa ako ng isang practice. Gratitude journal ka muna. No? Para nagbabago yung pananaw mo, yung pagtingin mo sa mundo kasi every time, let's say nagsusulat ka ng 3 things that you're thankful for every day. Sinusulat mo siya. Every single day, sinusulat Bigyan mo mo siya. nga sila ng example ng gano'n, yung gratitude journal. Ano yung mga bagay-bagay na maisusulat mo doon? Like for example, ikaw nagising ka ngayon. Ano yung mga sa tingin mong 5 bagay na pinagpapasalamat mo agad ngayon? So, mag-aalas 9 ng umaga, nagising ka kaninang 6. Okay. This doesn't have to be grand. Oh, yeah? Di kailangan malaking bagay. Okay. It can be as simple as to the smallest things like thankful ako kasi nagising ulit ako ngayon. Yeah? Thankful ako kasi meron akong breakfast. Yeah. Diba? Thankful ako kasi meron akong tulugan. Yeah. O tapos na, bukas ulit. Now, you do that every day. Tinitrain mo yung, kasi darating yung time, 10 mo na lang. O 5 muna. Magaang muna eh. Yeah. Diba, 5. Darating yung time, mauubos yung sasabihin mo, yung sinusulat mo, at darating yung time, paulit-ulit yung sinusulat mo from other day, every other day. Darating yung time na yan. Now, what tends to happen is the exercise, you stay committed there, huwag kang susuko, it forces you to create or to take a look at your life. Paulit-ulit na to, ano pa ba yung bagay na grateful ako? Ngayon, lumalabas ka na sa comfort zone mo. Yeah. Ang dami mo nang Nagdagdag ka na, gusto mo nang mag-testing kasi gusto mo nang dagdagan yung ipagpapasalamat mo eh. correct. Kahit hindi ka pa nagte-testing, tinitesting mo pa lang, doon pa lang sa gratitude journal, tinitesting mo pa lang tignan ano pa yung mga bagay-bagay na maliliit na nanenedlect ko, na take for granted ko, na hindi ko napagpapasalamat. Now, dahil doon, darating yung time, hindi mo na kailangan nung gratitude journal, hindi mo na kailangan nung tool ng gratitude journal, automatic, dahil na-develop na yung RAS mo, Reticular Activating System, it created the neural pathway for you na hindi na siya consciously kailangan mong isipin maging gratitude, automatic, Yeah. gratitude person ka na. Naging ikaw na. Exactly. Yeah. So, pwede mong ibahin talaga yung pagkatao mo, no? Yun yung nangyayari sa recoding. Nag-umpisa ka sa magaang, hanggang mabigat, hanggang etong mabigat na to the point na wala na talaga, sanay na sanay ka na eh. Yeah. Kinalimutan mo na yung muscle mo, nabuo na, hindi na siya mabilis mawala dahil nabuo na yung muscle mo eh. Alright. Sobrang sarap nun. Alam kong na-enjoy nyo kasi ako mismo na-enjoy ko. Pati yung tropa natin si Butchek, na-enjoy niya rin. So, na-enjoy niya. Ngayon, like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganito. Okay, kami nga palang, kaming dalawang, ano sabi ko kanina? Top G Manila? Top G Pilipinas? Pilipinas, kung ano man. Kami ang Top G Manila. Okay? Again, hindi, kung ano yung sinabi namin dito, hindi yun yung dapat, hindi yun yung tama, hindi yun yung batas ng mundo. Nag-share lang kami ng mga, kung ano yung nag-work sa amin. Correct. Na pwedeng may nakapanood dyan, gusto nyong itry, go. Walang bayad, libre. Diba? Napapanood nyo ng libre. Okay, kung gusto nyo pa ng maraming ganito, like, comment, and subscribe. Tapotang ama mo. Like, comment, and subscribe. Siyempre kasi walang edit to burr. Correct. Walang cut to burr.
Kaya lahat ng sasabihin mo, as is yun na yun. As is yun na yun. Hindi mo naman first time to na podcast, eh, no? Oh, hindi naman. Oh. Yeah. Okay, pakilala ko ulit sa kanila para parang outro ano mo lang na kung sino ka para napapamiliarize na sila kung sino ka talaga. Kasi as of now, nakita ko parang may 300 followers ka ba? 300,000? Eh kasi ang ini-aim natin, ilang billion ba ang tao sa mundo? 8 billion. Yun ang something. ini-aim natin. Correct, Sa mga correct, susunod, may translation na yung sinasabi natin, napapanood sa ibang ano. Diba? So, pakilala ko ulit sa kanila. Kasi sila, familiar na sila sa mukha ko eh. Correct. Nababadrip na sila. Pero ato, class S, nabadrip ka na sa akin ng mga nakaraan, sa mga sinabi ko. Yeah. Ako si MJ. Ako ang konsensya mo. MJ Aguilar. MJ Aguilar sa lahat, sa SOCMED, sa lahat ng SOCMED. Okay? Yeah. Grabe, hindi na record. Si Ichan kasi walang konsensya eh.